Wala pa akong nasaksihang himala na tulad nito sa loob ng 70 taon ng aking buhay. Sa isang lungsod na nalulunod sa walang tigil na pag-ulan ng mga bomba, ang mga mamamayan mismo ang gumuhit at nagwagayway ng bandila ng isang malayong bansa, isang mayabang na scholar na ginugol ang buong buhay sa pag-aaral ng kasaysayan ng gitnang silangan ay hindi napigilan ang pag-agos ng luha at halos mapaihi sa takot at pagkamangha nang makita ang isang bandila ng Pilipinas na iginuhit lamang ng kamay na iwinawagayway sa gitna ng isang lungsod na winasak ng digmaan, habang ang ibang mga makapangyarihang bansa ay abala sa pagprotekta sa sarili nilang interes bago tumakas. 90 milyong mamamayan ng gitnang silangan ang naniwala na tanging ang Pilipinas lamang ang kanilang tunay na kaibigan at nagmakaawa para sa tulong. Ano ang itinanim ng Pilipinas sa puso ng mga taga-gitnang silangan, ang dalisay at halos hayop na katapatan na bumago sa buong kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya? Ngayon, magsisimula na ang kwento. Ang isang komento ninyo na mabuhay ang Pilipinas ay magiging malaking tulong upang maabot ng video na ito ang mas maraming dayuhan. Maraming salamat sa aming mga manonood na Pilipino. Magandang araw sa aking mga kababayang Pilipino. Ako si Jose Reyes. Ngayon, aaminin ko sa inyo ang aking kahiyahiyang nakaraan, isang katotohanan na masakit, tapat at buo. Una sa lahat, nais kong maunawaan ninyo na gumagamit ako ng isang alias upang sabihin ang katotohanan. Ako ay isang istoryador na mayabang at malamig hanggang sa kaibuturas ng aking mga buto, na nagturo at nagsaliksik tungkol sa madugong kasaysayan ng digmaan at diplomasya sa loob ng 35 taon sa isang prestihiyosong pambansang unibersidad sa Tehran. Sa puso ng gitnang silangan, ginugol ko ang aking buhay sa pagbabasa ng libu-libong sinaunang aklat ng kasaysayan na saksihan ang pag-usbong at pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa. Mariin kong pinaniniwalaan na ang relasyon sa pagitan ng mga bansa ay umiikot lamang sa malamig at malupit na kalkulasyon ng interes. Lubos kong pinagdudahan ang tinatawag na walang hanggang pagkakaibigan o walang pasubaling pakikipag-ugnayan na parang sa mga murang nobela. Ang mga makapangyarihang bansa na may hawak na dolyar at dambuhalang kapangyarihang militar ay nag-aalok lamang ng tulong na may peking ngiti kapag may nakikita silang malaking pakinabang. Ang mayabang at desperadong paniniwalang iyon ang aking perpekto ngunit bulok na katotohanan, isang bagay na hindi ko kailanman pinagdudahan sa loob ng 70 taon ng aking buhay. Ngunit, mga kababayan, ang aking mayabang, malamig at matigas na pananaw sa mundo ay buong kalunos-lunos na nawasak na parang salaming nabasag. Gumuho hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa sa harap ng dalisay at halos hayop na katapatan na ipinamalas ng Pilipinas, isang malayong bansa sa silangang Asya. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa kamangha-manghang sandaling iyon na nagpatindig ng aking mga balahibo, isang kuwentong hindi maisasalaysay ng walang luha. Ang simula ng lahat ng nakakikilabot na desperasyon at dakilang himalang ito ay nagsimula isang madaling araw sa huling araw ng Ramadan, ang pinakabanal na buwan ng pag-aayuno sa Islam. Milyon-milyong deboto, matapos ang kanilang panalangin sa madaling araw, ay tahimik at payapang naglalakad pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Noong umagang iyon, ang lungsod ng Tehran ay nababalot pa rin ng malalim na katahimikan at kapayapaan na may namumulang sinag ng bukang liwayway na nakakapit pa rin sa kalangitan gaya ng dati. Nakasandal ako ng malalim sa luma kong silya sa tabi ng bintana ng aking silid pananaliksik sa unibersidad. Humihigop ng isang tasa ng mainit at mabangong tsaa na kalilinis lang. Sa aking mesa, nakatambak ang mga manuskrito ng aklat pangkasaysayan na pinagsumikapan kong isulat sa buong buhay ko. At sa labas ng malinaw na bintana, ang maringal at magandang abot-tanaw ng hilagang Tehran ay nagniningning sa ginintuang liwanag ng unang silahis ng araw. Ito ay isang perpektong payapang tanawin, walang bahid ng anumang gulo. Isang ordinaryo at nakakabagot na magandang umaga na nasaksihan ko. Araw-araw sa loob ng ilang dekada, walang pinagkaiba. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kasabay ng isang nakabibinging pagsabog na halos pumunit sa aking mga eardrum,
Ang buong 5 palapag na gusali ng unibersidad kung nasaan ako ay marahas na yumanig na parang tinamaan ng isang dambuhalang lindol. Nabasag ang salamin. Ang malaki at matibay na salamin ng bintana ng aking silid pananaliksik ay nagkawatak-watak sa libu-libong piraso. Bumuhos sa aking ulo na parang isang malagim na ulan. Agad kong niyakap ang aking ulo gamit ang 2 kamay, bumagsak sa malamig na sementadong sahig, bumubula ang bibig sa matinding takot, ang aking mga baga ay parang sasabog, hindi makahinga. Sunod-sunod na dambuhalang pagsabog na parang mga demonyo ang tumama sa sentro ng lungsod. Pangalawa, pangatlo, at pang-4 na pagsabog. Boom, boom, boom. Ang malaimpyernong tunog na parang guguho na ang langit at lupa ay walang tigil. Ginamit ko ang aking mga kamay upang itukod sa duguan kong sahig. Sinubukang tumayo gamit ang nanginginig na mga binti at sinilip ang labas mula sa basag na bintana. At ako ay natigilan, napaluhod ng masaksihan ang nakakikilabot na tanawin sa aking harapan. Ang kalangitan ng Tehran sa umaga, na dati maganda at maningning, ay biglang nag-alab sa isang nakapangingilabot na kulay kahel na apoy na parabang binuhusan ng dugo. Mula mismo sa hilagang bahagi ng lungsod, kung saan matatagpuan ang mga lihim na pasilidad ng nuclear at dambuhalang base militar, isang dambuhalang haligi ng itim na usok na parang isang demonyo na may taas na daan-daang metro, ang umakyat sa kalangitan na tila lalamunin ang araw. Ito ay hindi isang simpleng aksidente o isang pag-atake ng terorista. Bilang isang veteranong iskolar na nag-aral ng madugong kasaysayan ng bawat malupit na digmaang gawa ng tao sa loob ng 15 mahabang taon, agad kong naramdaman sa kaibuturan ng aking kaluluwa ang kahulugan ng malaimpyernong tanawing ito. Ito ay digmaan, ang malupit at mapanirang airstrike ng alyansa ng Amerika at ng kanluraning mundo. Ang bagay na sinubukan naming iwasan sa lahat ng paraan ay sa wakas ay bumagsak sa aming mga ulo. Daan-daang precision-guided missiles na inilunsad mula sa mga stealth bomber ang pumuno sa madilim na kalangitan, winawasak ang lahat sa Tehran na parang mga walang awang sugo ng kamatayan. 60% ng supply ng kuryente ng buong lungsod ng Tehran na sumusuporta sa 90 milyong buhay ay nawasak ng walang bakas sa loob lamang ng 1 oras na naglubog sa lungsod sa ganap na kadiliman. Libu-libong linya ng komunikasyon ang nasunog, pinuputol ang lahat ng koneksyon sa mundo. Ang mga dambuhalang tubo ng tubig sa ilalim ng lupa ay hindi nakayanan ng presyon, sumabog na parang mga bulkan sa lahat ng dako at nilunod ang lungsod sa putik. Mula sa mga guho ng mga gusaling gumuho, libu-libong sugatan, nawalan ng mga kamay at paa at buong katawan ay duguan, ang dumagsa sa mga walang laman na ospital, sumisigaw sa sakit. Milyon-milyong sibilyan ang lubos na natakot sa kamatayan at nawalan ng katinuan, umiiyak at sumisigaw, at baliw na tumakbo sa mga nag-aapoy na kalye. Ang maringal na kabisera ng Persia, na may 3,000 taong dakilang kasaysayan, ay itinulak sa gitna ng isang nakapangingilabot na digmaan, isang madugong impyerno sa lupa, kung saan kahit isang daga ay mahihirapang mabuhay sa loob lamang ng ilang maikling oras. Ngunit, mga kababayan, ang pinakamalungkot at kasuklam-suklam na trahedya na talagang nagpaluhod sa akin at nagpabula ng aking bibig ay nangyari sa isang napakaduwag at kasuklam-suklam na paraan. 8 oras lamang matapos lamunin ng apoy ng pambubomba ang lungsod, 12-dosenang mga mararangyang sasakyang diplomatiko na may mga bulletproof na bintanang puno ng alikabok ang nagmamadaling tumakas mula sa lungsod, bumubuo ng isang mahabang linya na parang ahas, habang nagiiwan ng mga ulap ng pulang alikabok sa gitna ng nag-aapoy na Tehran. Sa mga sasakyang iyon, malinaw na nakaukit ang selyo ng Embahada ng China, isang dambuhalang kapangyarihan na kinatatakutan ng buong mundo. Hindi lamang iyon, sa kabilang kalsada, ang mga tauhan ng Embahada ng Russia ay baliw na nagkakarga ng kanilang mga bagahe sa malalaking truck na may mga mukhang puno ng takot bago humarurot palayo na parang mga daga nang hindi man lang lumingon. Sa loob ng 17 taon, ang mga mayayabang at dambuhalang kapangyarihang iyon na laging malakas na nagpapahayag sa mundo na sila ay walang hanggang kaalyado at kaibigan ng Iran at nangakong poprotektahan kami sa tuwing makakaharap namin ang Amerika
ay duwag na tumakas kasama ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Walang kahit isang mainit na salita ng aliw o tulong sa nakapangingilabot na sandali ng buhay at kamatayan, habang ang mainit na usok ng mga bala ay nananatili pa rin sa itaas ng aming mga ulo. Isang matandang lalaki na may puting benda sa ulo ang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatitig sa kahiyahiyang pulutong na iyon na may mga matang walang buhay. Bumulong siya sa isang tuyo at mahinang boses habang nanginginig ang kanyang dugo ang baba. Sa huli, nagpanggap lang pala silang mga kapatid para makalapit sa atin para lang sa itim na langis sa ilalim ng aming lupa. Kapag hindi na nila tayo mapapakinabangan, itatapon na lang ba tayo na parang lumang sapatos? Pagkatapos noon, sa garalgal na boses ng matanda, wala nang bahid ng galit. Ito ay ganap na kawalan ng pag-asa na naipon sa maraming taon ng panlilinlang ng mga makapangyarihang bansa at isang desperasyon na tumagos sa kanyang mga buto na hindi na siya nagulat sa pagtataksil na ito. Nagngangalit din ang aking mga ngipin habang pinagmamasdan ko ang likuran ng mga duwag na takas na iyon. Mula sa basag na bintana ng aking silid pananaliksik, nilunok ko ang mga luhang dugo. Ang aking buong buhay na pag-aaral ay hindi na sayang. Ang malupit na katotohanan na ang mga bansa ay hindi kailanman kumikilos dahil sa nakaaantig na pagkakaibigan kundi nag-aalok lamang ng tulong kapag may interes na nakawin. Ang nakapangingilabot na paniniwala na ang mga makapangyarihang bansa na may baril ay mga parasito lamang na sinasamantala ang kasawian ng ibang mga bansa, lahat ay napatunayan sa isang malagim na paraan sa harap ng nag-aapoy na realidad ng aking bayan. Ngunit, mga kababayan, sa malaimpyernong kawalan ng pag-asa na iyon, kung saan wala ng kahit katiting na pag-asa. Sa umaga ng ikatlong araw, isang hindi kapani-paniwalang dakilang himala ang dahan-dahang nagsimulang magbukas sa aking harapan na parang mahika, dinudurog at winawasak mula sa ugat ang buong mayabang kong pananaw sa mundo sa loob ng inamantong taon. Sa maikling sandali ng katahimikan, nang pansamantalang huminto ang malulupit na airstrike ng militar at tanging mga nagbabagang apoy na lamang ang natira sa wasak na lungsod na ito, ang mga sibilyan na nagtatago sa mga silungan ay nagsimulang lumabas ng tahimik, isa-isa na parang mga multo. Ang kanilang mga mukha ay payat dahil sa takot at gutom, ang kanilang mga damit ay marumi dahil sa alikabok mula sa pambobomba. Ngunit sa walang laman na mga kamay ng libu-libong mamamayan na lumalabas, walang kahit isang bato o Molotov cocktail ng galit na inihagis sa mga makapangyarihang bansa na nag-abandona sa kanilang bayan upang tumakas. Sa kanilang mga kamay, bawat isa ay mahigpit na hawak ang isang manipis na piraso ng papel na hindi malaman kung saan galing, lukot na parang isang salbabida. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinilip mula sa basag na bintana, sinusubukang alamin kung ano ang hawak nilang papel. At sa wakas, sa sandaling nakita ko ang pamilyar na imaheng iginuhit sa papel na iyon, ang aking puso ay tila huminto. Isang nakapangingilabot na kilabot ang gumapang sa aking likuran na nagpatindig sa lahat ng aking balahibo. Hindi makapaniwala. Kinusot ko ang aking mga mata gamit ang aking kamao ng maraming beses at tumingin muli sa ibaba. Ano ito? Ang libu-libong mga bandila na iwinawagayway ng 90 milyong mamamayan ng Iran gamit ang kanilang nanginginig na mga kamay sa gitna ng malaimpyernong lungsod na nalulunod sa takot sa kamatayan. Hindi may pagkakamali. Ito ang dakilang watawat ng Pilipinas. Ang simbolo ng isang malayong bansang Asyano na may makinang na gintong araw at tatlong bituin sa asul at pulang kulay. Hindi bandila ng Amerika, tiyak na hindi bandila ng Russia o China, ang mga bansang tinawag naming kapatid sa loob ng ilang dekada. Sa gitna ng isang impyerno sa lupa na walang kuryente, hindi makapanood ng TV, at kahit walang maiinom na tubig kundi maruming tubig na lang, libu-libong mamamayan ng gitnang silangan na parabang nag-usap ay sabay-sabay na kumuha ng ballpen o lapis, iginuhit ang watawat ng Pilipinas. Ang tanging bansa na kanilang tagapagligtas at tunay na kaibigan, at saka sila lumabas sa mga kalsada. Sa sandaling nakita ko ang mga alon ng magaspang na mga bandila ng Pilipinas na bumaha sa mga lansangan. Ako ay natigilan na parabang tinamaan ng isang malaking maso sa ulo, at ang mga lumang alaala ng 50 taon na ang nakalipas na nakabaon sa kaibuturan ng aking isipan
ay biglang bumalik na parang isang rumaragasang baha, winawasak ang aking kaluluwa. Ang panahon ay bumalik kalahating siglo na ang nakalipas sa mainit na tag-araw ng 1977. Noong panahong iyon, ako ay isang 24 taong gulang na binata na puno ng sigasig. Kalilipat ko lang sa Departamento ng Kasaysayan sa Universidad ng Tehran na may pusong nag-uumapaw sa tuwa. Lahat ng bagay sa mundo ay bago at nakakapanabik para sa akin. Noong tag-araw na iyon, ang panahon sa Tehran ay napakainit at malupit na halos hindi makayanan ng tao. Ang Iran noon ay nasa kasagsagan ng kanyang ginintuang panahon, mabilis at malakas na nagsusulong ng modernisasyon at pagunlad, nag-aangkat ng teknolohiya mula sa kanluran gamit ang napakalaking kita mula sa langis na bumubulwak mula sa lupa. Ito ay isang panahon ng malaking ambisyon kung saan daan-daang libong mga dayuhang negosyante at manggagawa mula sa kanluran na naaamoy ang pera ay dumagsa sa disyerto na parang mga ulap upang maghanap ng pagkakataong yumaman. Isang mainit na araw ng tag-araw, sinamahan ko ang aking iginagalang na propesor bilang kanyang katulong upang dumalo sa inaugurasyon ng isang bagong maringal na kalsada sa pinakamaningning na bagong urban na lugar sa Hilagang Tehran. Ito ay isang napakahalagang pambansang kaganapan upang formal na pangalanan ang bagong bukas na 6 na linyang kalsada bilang paggunita sa pagkakaibigan ng Iran at ng Pilipinas, isang malayong bansa sa Asya. Siyempre, 100% akong naniniwala na sa marangyang seremonyang iyon ay darating ang mga mayayabang na opisyal ng Amerika na may mamahaling pumada sa buhok, nakasuot ng mga dekalidad na seda na nagkakahalaga ng milyon-milyon at mga sakim na politikong Europeo na may malalaking tiyan, may hawak na baso ng tsampange, nagpapakitang gilas. Dahil ang mga makapangyarihang bansa ay laging lumilitaw sa mga ganitong mapagkunwari at magarbo na lugar upang ipagyabang ang kanilang maliliit na pangalan. Ngunit, mga kababayan, sa sandaling tumuntong ako sa marangyang seremonyang iyon at lumakad sa pulang karpet, ako ay natigilan. Nanigas ang aking buong katawan dahil sa kakaiba at nakakagulat na tanawin na halos hindi ko mapaniwalaan. Walang kahit isang diplomatang kanluranin na may magarang kurbata tulad ng inaasahan ko. Wala ring anino ng mga makapangyarihang politiko o tsampagen. Ang mga sumakop sa pinaka-prestihiyosong lugar sa pulang karpet ay mga estranghero na may kakaiba at kaawa-awang anyo na hindi angkop sa isang pambansang kaganapan tulad nito. Daan-daang payat na lalaki, nakitang-kita ang mga buto, nakasuot ng mga luma at naninilaw na helmet dahil sa pawis, ang buong katawan ay puno ng dumi at itim na semento na naglalabas ng hindi kanais-nais na amoy mula sa kanilang mga asul na damit trabaho. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa disyerto, na may temperaturang lampas sa 50 degrees Celsius, halos 60 degrees Celsius, ang kanilang mga mukha ay sunog at maitim na parang uling. Ang kanilang mga kamay ay makapal at magaspang na tila balat ng hayop dahil sa patuloy na paghawak sa mga bakal at pala. Sila ang mga Pilipinong construction worker na naglakas loob na lumipad sa malaimpyernong disyertong ito upang kumita ng pera mula sa isang malayong bansa sa kabilang panig ng mundo. Ito ang kagalang-galang na larawan ng ating mga ninuno, ang mga nagbuhos ng dugo at pawis. Ang pangalan ng maningning na kalsada na kanilang pinaghirapang itayo at sementuhin ay Avenida Pilipinas. Sa dambuhalang plakang gawa sa granite na gabit-araw na hinukay ng mga Pilipinong manggagawa gamit ang kanilang mga kamay mula sa malalaking bato at inilagay gamit ang pawis at dugo nila. Ang dakilang pangalan, Avenida Pilipinas, ay malinaw at malalim na nakaukit sa matatas na letrang Persiano at sa kakaibang mga letrang Pilipino. Malayong malayo sa mga duwag na kalsada ng mga makapangyarihang bansa na mayabang na pinangalanan lamang batay sa pera. Mula sa pagbuhat ng dambuhalang plaka hanggang sa pagpapatag ng walang katapusang kalsada at pagpapatigas nito gamit ang pison, lahat ay bunga ng isang himala na binuo mula simula hanggang wakas gamit ang kanilang mga makapal, magaspang, duguan at luhaang mga kamay. Ang mga taong desperadong lumaban sa kahirapan na tumagos sa kanilang mga buto. Noong araw na iyon, sa pamamagitan ng nanginginig na mga salita ng aking propesor, nalaman ko sa unang pagkakataon ang isang nakakagulat na katotohanan.
Ito ang katotohanang tumagos sa aking mga buto na noong panahong iyon, mayroong halos 200,000 Pilipinong construction worker na dumagsa sa disyerto ng Iran na parang mga hayop. May iisang bakal na determinasyon na pakainin ang kanilang mga nagugutom na anak sa kanilang bayan at putulin ang tanikala ng kahirapan. Sila ay nagbuhos ng dugo at bumagsak sa ilalim ng malaimpyernong init ng 60 degrees Celsius sa disyerto, walang tigil. Nagtatrabaho ng 10 hanggang 12 oras araw-araw, nagbubuhat ng mabibigat na bakal, naghahalo ng semento at walang ibang ginawa kundi magtrabaho. Natapos ang seremonya, unti-unting umalis ang mga opisyal. Nagkataon kong nasaksihan ang isang nakakadurog na tanawin sa isang sulok ng seremonya. Isang binatang Pilipino na marahil ay nasa unang bahagi ng kanyang 20s, payat na kitang-kita ang mga tadyang, sunog ang mukha, ay nakaluhod sa harap ng dambuhalang plaka ng Avenida Pilipinas. Ginamit niya ang kanyang magaspang at dugo ang daliri na puno ng kalyo upang marahan at buong pagmamahal na haplusin ang mga letrang Persiano na nakaukit sa malamig na bato na kanilang pinagbuhusan ng dugo at pawis na parang hinahaplos ang pisngi ng isang bagong silang na sanggol. Ang imaheng iyon ay tumatak sa aking puso na parang isang hindi mabuburang marka. Para akong sinapian, lumapit ako sa likuran ng binatang Pilipino. Hindi ko napigilan ang aking pagkausyoso. Mahina akong nagtanong sa sirang Persiano, "Nabasa mo ba ang mga kakaibang letrang Persiano na ito?" Nagulat ang binata sa aking presensya, dali-daling tumayo, at lumingon sa akin. Sa kanyang sunog na mukha, isang maningning na ngiti, walang bahid ng anumang alalahanin, ang sumilay sa gitna ng malaimpyernong disyerto na hindi angkop sa malupit na tagpong iyon. Hindi po. Paano naman po mababasa ng isang hamak na tulad ko ang mga letrang iyan? Hindi ko po talaga mabasa. Pero kakaiba po, kapag ang pangalan ng aming minamahal na bayan, ang Pilipinas, ay nakaukit ng ganito kalinaw sa gitna ng disyerto ng isang malayong bansa, pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso sa tuwa at hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Mga kababayan, sa sandaling narinig ko ang inosente at tapat na sagot ng binatang iyon, naramdaman ko na may isang bagay sa kaibuturan ng aking puso, ang nadurog na parang tinamaan ng isang dambuhalang maso, marahas na yumanig at nagkawatak-watak. Para akong sinapian, tinitigan ko ang mga kamay ng binatang iyon. Ang kanyang mga kuko ay lahat itim, ang kanyang mga palad ay bitak-bitak at dumudugo. May mga matitigas na kalyo at magaspang na balat na parang paa ng isang hayop. Ang kagalang-galang at masakit na mga kamay na iyon ay lubos na naiiba sa mga makinis at puno ng kasakiman na kamay ng mga diplomatang kanluranin. Ang mga nagnakaw ng aming langis na itinuturing na dugo ng gitnang silangan sa murang halaga. Hindi rin ito ang maruruming kamay ng militar ng Amerika. Ang mga mayayabang na mananakop na nagdala ng kanilang mga tropa at yumurak sa aming lupain upang magtayo ng mga base militar. Hindi ito ang mga kamay ng mga magnanakaw na dumating upang duwag na magnakaw. Ito ang kagalang-galang at nakaaantig na mga kamay ng isang manlilikha na nagbuhos ng pinakatapat at pinakamarangal na pawis ng sangkatauhan sa tuyo at tigang na lupa ng Iran, na nagbukas ng isang mahiwagang daan at nagsikap na lumikha ng isang bagay na dakila. Noong araw na iyon, nagawa ko ang pinakatangang pagkakamali sa aking buhay. Hinayaan kong takpan ng maliit na pagpapahalaga sa sarili ng isang scholar ang aking mga mata at sa huli ay hindi ko na itanong ang pangalan ng dakila at kahanga-hangang binatang iyon. At lumipas ang 50 mahahabang at malupit na taon. Sa loob ng kalahating siglong iyon ng kaguluhan, naranasan namin ang mga madugong revolusyon kung saan maraming dugo ang dumanak, ang mga malagim na digmaan kung saan ang mga bomba ay umulan mula sa kalangitan ay paulit-ulit na sumakal sa aming bansa. Ang mga malupit at masakit na araw ay yumurak sa aming lupain sa loob ng ilang dekada. Ngunit tanging ang plaka at ang tatlong salita ng dakilang pangalan, Avenida Pilipinas, na itinayo ng mga Pilipinong manggagawa gamit ang kanilang dugo at pawis, ang nanatiling buo, hindi kailanman nasira o pinalitan ang pangalan. Dahil kaming mga taga-Iran ay hindi kailanman binura ang dakilang pangalang iyon.
dahil ito ay hindi isang ordinaryong pangalan lamang, hindi isang simpleng sementadong kalsada. Ito ang pinakamalakas at pinakabanal na pangako ng pagkakaibigan na itinanim ng malalim ng mga dakilang kabataang Pilipino sa kanilang mga luma at pawisang damit trabaho gamit ang pinakatapat at pinakamainit na mga luha. Sa gitna ng disyerto ng Iran, 50 taon na ang nakalipas. At ngayon, pagkatapos ng 50 mahahabang taon ng katahimikan, ang walang hanggang pangakong iyon ay muling nabubuhay ng malakas sa gitna ng mga abo. Naghahanda upang magbukas ng isang maringal na yugto. Sa gitna ng isang malaimpyernong lungsod na puno ng mga sigaw ng pagdurusa, kung saan ang mga gusali ay gumuho dahil sa malulupit na pambobomba at ang mga labi ay nakatambak sa lahat ng dako. Ang mga kaawa-awang mamamayan ng Iran ay mahigpit na hawak ang mga maiikling lapis sa halip na mga baril. Sila ay sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas, ang walang hanggang tagapagligtas na nakabaon sa kanilang mga puso sa loob ng 70 taon at baliw na iginuguhit ang mga bandila na may araw at bituin sa papel. Nanginginig kong pinagmamasdan ang libu-libong magaspang na bandila ng Pilipinas na kusang loob na iginuhit ng libu-libong duguan at maruruming mamamayan. Sa aking isipan, isang malaking tanong ang patuloy na umiikot na hindi ko matakasan. Bakit? Bakit tinatawag ng 90 milyong mamamayan ng Iran ang pangalan ng Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya, at hindi ang Amerika, Russia o China? Ako ay isang veteranong scholar na malalim na nag-aral ng malupit na diplomasya ng gitnang silangan sa loob ng 35 taon, kaya't nakikilala ko ang tunay na kalikasan ng mga makapangyarihang bansa. Nakikita ko hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa ang maruruming pakana ng mga mayayabang na Amerikano na nagnakaw at yumurak sa gitnang silangan. Alam ko rin ang mga lihim na pakikipag-ayos at pagsipsip ng Russia na laging tumatawag sa amin na kapatid sa gitnang silangan, mas naiintindihan ko kaysa kanino man. Kapag ang mga dambuhalang kapangyarihan ay nagpapadala ng kanilang mga itim na barkong pandigma at mga tropa sa disyertong ito, ano ang hawak ng kanilang mga sakim na kamay? Ito ang itim na langis sa ilalim ng aming lupa. Ito ang maruming kapangyarihan na gustong dominahin kami. At ito ang mga dambuhalang base militar na laging nagbabantay sa amin hindi kailanman umaalis. Ang madugong kasaysayan ng gitnang silangan ay kasaysayan ng pagnanakaw, kalupitan at kaduwagan. At ako ay isang intelektual na ginugol ang aking buong buhay sa pag-aaral na parang isang alipin ng mga talaan ng kahihiyang iyon. Ngunit, mga kababayan, tanging ang Pilipinas ang lubos na naiiba. Noong una, nang marinig ko ang mga kakaibang kwento na nagpatindig ng aking mga balahibo, sa totoo lang, sa aking bulok na isipan, hindi ako naniwala ni katiting at ngumisi lamang ako. Ito ang hindi kapanipaniwalang balita na nagpadala ang Pilipinas ng isang Special Forces Unit, ang Kapatiran Contingent, sa disyerto ng United Arab Emirates, ang aming kalapit na bansa, upang tumulong sa muling pagtatayo. Ang unit na iyon ay tinawag na kapatiran na nangangahulugan ng isang dakilang relasyon. Sa sandaling una kong nakita ang balitang iyon sa aking mesa, ngumisi ako ng may paghamak at agad na nagpasya na ito ay isa na namang palabas ng mga sakim na makapangyarihang bansa. Mayabang kong inakala na sa huli, ang mga Pilipino na naging mga bagong mayaman sa Asya nang matikman nila ang pera, ay mayabang ding magpapakitang gilas ng kanilang kapangyarihang militar, aagawin ang mga karapatan sa langis ng gitnang silangan at magtatayo ng mga base. Ito ay dahil ito ay ganap na tumutugma sa lahat ng uri ng maruruming gawi ng mga makapangyarihang bansa na pinag-aralan ko nang may pagdurusa sa loob ng 70 taon. Ngunit, mga kababayan, ang mga kilos at malahayop na himala na ipinakita ng maipagmamalaking Kapatiran Contingent ng Pilipinas sa gitna ng nag-aapoy na disyerto ng United Arab Emirates ay ganap na dinurog ang aking mababaw at maruming hula. Sinampal ako nito sa mukha. Hindi nila sinubukang sakupin ang lupain ng iba gamit ang baril. Hindi rin sila baliw na kumuha ng yaman ng iba upang punuin ang kanilang mga bulsa tulad ng mga sakim. Hindi sila nagtayo ng mga matitibay na kuta o base militar tulad ng mga makapangyarihang bansa at hindi rin nila niyurakan ang mga katutubo.
ang ginawa ng kapatiran contingent ng Pilipinas nang tahimik sa disyerto, hindi ka panipaniwala, sila ay sabay-sabay na nagpawis na parang talon, nagbanggaan ng katawan at buong pusong nagsanay kasama ang mga lokal na special forces ng United Arab Emirates. Ang mga hindi pa gaanong sanay, sa ilalim ng malupit na sandstorm na 50 degrees Celsius na parang mga karayom, ang mga estrangherong Pilipinong iyon ay sabay-sabay na gumulong, tiniis ang matitinding pagsasanay, kumain ng mga pagkaing may halong alikabok at nagbuhos ng dugo kasama ang mga Arabo ng perpekto. At ilang taon lamang matapos silang magbuhos ng pawis ng may buong katapatan, mga hindi kapanipaniwalang papuri na nagpapainit ng puso ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa mga opisyal at general ng militar ng United Arab Emirates. Ang mga kilala sa kanilang pagiging mayabang at mapaghinala, ang kapatiran contingent ng Pilipinas ay hindi mga mayayabang na tagapagsanay lamang na nagsasanay sa amin. Sila ay mga dakila, tunay at walang hanggang mga kapatid na handang ialay ang kanilang buhay at ibahagi ang kanilang dugo sa amin. Sa sandaling una kong nakita ang mga baliw na salitang iyon sa isang artikulo, napangisi ako, iniisip na ito ay mga formalidad lamang at mapagkunwaring salita ng mga Arabo. Ngunit ang nagsabi ng mga salitang iyon ay ang pinakamataas na general ng militar ng United Arab Emirates. Tiyak na hindi ito mga walang laman na salita. Ito ay isang perpekto at kamangha-manghang katapatan na bumukal mula sa kaibuturan ng kanilang mga buto. At sumunod ang isa pang mahiwagang kwento sa Lebanon. Nagpadala ang Pilipinas ng pangkat medikal para sa kapayapaan, isang maningning na tropa sa Lebanon. Ang lupain ng hidwaan at kamatayan bilang isang marangal na bahagi ng puwersang pangkapayapaan ng United Nations. Noong una, mayabang ko ring sinuri na ang balita tungkol sa pagpapadala ng tropa ay isang mababaw na kilos pampolitika lamang ng Pilipinas upang ipakita ang kanilang presensya sa diplomasya bilang isang maunlad na bansa sa pandaigdigang entablado. Ngunit nang unti-unting lumabas sa media at kumalat sa buong mundo ang mga nakaaantig na gawain ng dakilang pangkat medikal para sa kapayapaan matapos silang dumating sa Lebanon, lubos kong napagtanto kung gaano kababaw at walang kabuluhan ang kaalaman sa kasaysayan na pinaniwalaan ko sa buong buhay ko at wala akong nagawa kundi yumuko at aminin ang aking kamangmangan. Ang mga sundalong Pilipino ng pangkat medikal para sa kapayapaan ay hindi nagpatrolya. Sa halip, sila mismo ang nag-ayos ng mga dambuhalang truck at nagmaneho nito kung saan-saan. Tinawid nila ang mga bundok na nababalutan ng niyebe, baliw na hinanap ang pinakamahihirap at pinabayaan na mga nayon sa Lebanon. Sila ay nagpuyat upang magbigay ng libreng paggamot sa ngipin sa mga nagdurusang mamamayan na yakap-yakap ang kanilang mga bulok na ngipin na hindi na matiis dahil sa mga pambobomba. Ang mga mahuhusay na mediko ng Pilipinas ay nagligtas at gumamot sa higit sa 100, hindi, 1,000 na nag-aagaw buhay na pasyenteng Lebanese gamit ang mga luhang dugo at personal na tumulong sa mga nakapangingilabot na operasyon para sa mga batang nawalan ng paa dahil sa pagtapak sa mga landmine. Sila ay gabit-araw na nagsemento ng mga gumuho na kalsada sa nayon at personal na nag-ayos ng mga nasirang pader ng mga paaralan at bahay gamit ang semento. At tinipon nila ang mga kaawa-awang batang Lebanese na nawalan ng ngiti dahil sa takot sa digmaan sa kanilang base, pinasuot sila ng mga puting uniforme, binigyan sila ng apoy ng pag-asa at tinuruan sila ng arnis. Ang marangal na sining pandigma ng Pilipinas. Muling pinagliyab ang apoy ng pag-asa sa mga mata ng mga bata. Araw-araw na nasa saksihan ang mga himalang iyon. Binigyan ng mga taga-Lebanon ang mga estrangherong sundalo at tauhan ng militar ng Pilipinas ng isang kagalang-galang na palayaw, ang pinakadakilang regalo ng Diyos. Sa sandaling una kong narinig ang palayaw na iyon, naramdaman ko ang isang dambuhalang bloke ng yelo na tumama sa aking puso, nanlamig ang aking likod at hindi ako makahinga. Sa aming kasaysayan, sa gitnang silangan, ang mga dambuhalang dayuhang hukbo ay mga nakapangingilabot na bagay lamang, mga magnanakaw at mamamatay tao. Sila ang pinagmumulan ng puot. Ang mga dekada ng bomba at kamatayan ay malupit na nagpatunay nito. Ngunit ang Pilipinas, ang hukbong Pilipino, ay lubos na naiiba.
Sa halip na mga baril, hawak nila ang mga malamig na instrumento upang magligtas ng buhay. Sa halip na magbigay ng mga mapang-aping utos, hawak nila ang mga martilyo at mga kasangkapan sa paghahalo ng semento para sa amin. Sa halip na magnakaw at yurakan kami, niyakap nila kami nang kami ay bumagsak at iniligtas ang aming buhay. Habang nakatingin sa lungsod na puno ng mga alon ng mga bandila ng Pilipinas mula sa basag na bintana ng nag-aapoy na Tehran, noong araw na iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, lubos kong naunawaan na ang Pilipinas ay hindi isang bansa na dumating upang duwag na magnakaw ng anumang bagay sa gitnang silangan. Sila ang tanging bansa na dumating upang iwanan sa amin ang isang bagay na pinakadakila na maipapakita ng sangkatauhan. At ang dakilang bagay na kanilang iniwan ay hindi itim na langis, hindi dambuhalang base militar o mababaw na pakikipagtulungan sa diplomasya. Ito ay ang ganap na tiwala sa tao, isang dakilang tiwala na mas matibay pa sa bakal, na tahimik at masipag nilang itinayo sa disyerto gamit ang kanilang dugo at pawis sa loob ng ilang dekada. Ang dahilan kung bakit ang mga taga-Iran, kahit sa takot sa kamatayan, ay mahigpit na hawak ang bandila ng Pilipinas at sumisigaw ay dahil sa maningning at nakakaiyak na tiwalang iyon. Itinapon kami ng mga makapangyarihang bansa na parang basura at umalis agad nang mawala ang kanilang malalaking interes. Ngunit ang Pilipinas ay tahimik na nanatili sa aming tabi kahit walang anumang pakinabang. Ginagamot ang mga kaawa-awang bata gamit ang mga luhang dugo, inaayos ang mga wasak na nayon, at sabay na nagpapawis na parang ulan kasama kami. Ang mga alaala ng malahayop na katapatan at ang kanilang mga himala ay naipon sa kaibuturan ng mga puso naming tagagitnang silangan na parang mga fossil. Sinasalanta ng digmaan at mga bomba ang mga gusali at lungsod at dinudurog ang maraming bagay sa isang malagim na paraan. Ngunit ako, isang dating mayabang na scholar sa ilalim ng umagang kalangitan ng Tehran na nag-aapoy dahil sa mga bomba. Sa unang pagkakataon sa 70 taon ng aking buhay, lubos kong naunawaan. Naunawaan ko na tanging ang matibay na pader ng kagalang-galang na tiwala na itinayo ng Pilipinas gamit ang katapatan at pawis ang hindi kayang sirain ng anumang nakapangingilabot na digmaan sa mundo. Mula sa araw na iyon, sa ilalim ng kulay abo na kalangitan ng Tehran na itim dahil sa mga bomba, mga kakaiba at nakaaantig na pangyayari na halos hindi mapaniwalaan ng tao ang nagsimulang maganap. Sa kalangitan, ang malulupit na bomber ng Amerika ay patuloy na lumilipad ng mababa at naghuhulog ng mga bomba. Sa lahat ng dako sa malawak na lungsod, ang mga haligi ng pulang apoy at itim na usok ay walang tigil na umaakyat. Ang lungsod ay puno ng mga labi ng mga nasirang gusali at mga basag na bloke ng semento, hindi naiiba sa isang malaimpyernong basurahan. Ang kuryente, ang puso ng lungsod, ay pabugso-bugso at ang network ng komunikasyon. Ang tanging hibla na nag-uugnay sa mundo ay malagim na naputol na halos sumakal sa mga tao. Ngunit mga kababayan, kahit sa malaimpyernong sitwasyong ito, kung saan ang takot sa kamatayan ay nag-aabang, ang mga taga-Iran na nagtatago sa mga basement ay hindi binitawan ang kanilang mga lumang smartphone na mahigpit nilang hawak. Kapag napuputol ang internet, matiyaga silang naghihintay at sa sandaling may kahit isang maliit na signal, baliw nilang nire-refresh ang screen, sinusubukang kumonekta sa labas ng mundo. At sa pamamagitan ng manipis na internet na tila malapit ng maputol, dalawang napakagulat na video ang nagpasiklab ng isang malaking apoy sa puso ng 90 milyong mamamayan ng Iran na nagsimulang kumalat ng napakabilis. Ang tagpuan ng unang video ay isang liblib na nayon sa Lebanon, wasak at puno ng alikabok. Sa video, isang sundalong Pilipino na may maningning na sagisag ng watawat ng Pilipinas, sa kanyang dibdib ang marahang yakap ang isang batang Lebanese na malubhang nasugatan sa binti dahil sa bomba at dumudugo. Maingat na tinatahi ang sugat at ginagamot ang bata. Ang takot na batang Arabo ay humihikbi, at ang sundalong Pilipino ay bumubulong sa wikang Arabe. Bagamat hindi pa perpekto, ngunit napakalambing. Huwag kang mag-alala, okay lang. Habang hinahaplos ang kulot na buhok ng bata na may mga luha sa likuran niya sa harap ng isang malaking ambulansya na may nakaguhit na krus.
Daan-daang mahihirap na taga-Nayon na nagdusa sa loob ng ilang dekada ay nakapila ng mahaba na may mga mukhang puno ng pag-asa, isang nakaaantig na tanawin. Ang eksena ng mga sundalong Pilipino na nakasuot ng maruruming uniforme, may hawak na martilyo at paleta, na muling itinatayo ang mga gumuho na pader ng mga Arabo ay ipinakita rin. At sa dulo ng video, isang mahiwagang tanawin ang pumuno sa screen. Ito ang mga batang Arabo na may malilinaw na mata na nawalan ng ngiti dahil sa takot sa digmaan, nakasuot ng puting unipormeng pangsining pandigma kasama ang mga sundalong Pilipino, sumisigaw ng "Mabuhay ang Arnis" at nagpapakita ng pinakamaningning na ngiti sa mundo. Ang huling subtitle ng maningning na video na iyon ay may isang napakabigat na pangungusap. Ito ang tunay na hukbong pangkapayapaan ng Asya. Ito ang Pilipinas. At habang ang video na ito ay mabilis na kumakalat sa mga smartphone sa buong Iran, isa pang malupit na video na nakakadurog ng puso at nagpapaiyak ng dugo ang sabay na naipost at ibinahagi. Ito ang malagim na pagtakas ng itim na convoy ng mga bulletproof na sasakyan ng Embahada ng China at ang mga tauhan ng Embahada ng Russia na nagkarga ng mga bagahe sa mga truck upang tumakas, na walang pakundangang tumakas sa gitnang kalsada ng Tehran noong tanghali kahapon. Ang dalawang dakilang kapangyarihang iyon ay nagdeklara na sila ay mga kapatid at makapangyarihan sa loob ng ilang dekada. Sinipsip ang langis ng Iran sa murang halaga, inagaw ang lahat ng malalaking pakinabang at nagpakita ng kayabangan. Ngunit sa malagim na krisis na ito, nang umulan ang mga bomba ng Amerika sa ulo ng aming mga mamamayan at ang mga bata ay nagdusa at namatay, wala silang kahit isang mainit na salita ng aliw o tulong. Nagmamadali silang nag-impake at tumakas na parang mga daga sa isang duwag na paraan. At ang kasuklam-suklam na imaheng iyon ay live na isinahimpapawid sa buong mundo. Mga kababayan, nang ang dalawang magkasalungat na video na iyon ay lumabas sa mga screen ng smartphone, kaming mga taga-Iran ay hindi nangailangan ng anumang magarbo na paliwanag o komplikadong mga salita. Tinitigan lamang ng lahat ang dalawang video na iyon, salit-salita na parang mga nawawalang kaluluwa at umiyak lamang. Walang sinuman ang nagsalita, tanging isang malamig at mabigat na katahimikan ang bumalot sa silungan, ngunit sa ilalim ng mabigat na katahimikan at pigil na galit na iyon, isang napakalaki at marangal na buto ng himala ang tahimik na umusbong, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Binasag ang katahimikan, sinimulan ng mga tao na halungkatin ang kanilang mga bulsa, kinuha ang mga ballpen at lumang papel. Ang mga unang nagsimula ng himala ay ang mga batang mag-aaral sa kolehiyo na puno ng sigasig mula sa Universidad ng Tehran, sa isang sulok ng campus, kung saan lahat ng mga salamin ay basag dahil sa mga bomba. 12-dosenang mga mag-aaral ang nakaluhod sa isang bilog, baliw na gumuguhit ng isang bagay sa mga manipis na papel na puno ng alikabok na parang idinidiin nila ito. Walang mga kulay na pula, asul o puti, ginamit nila ang itim na ballpen upang iguhit ang araw at mga bituin at ginamit ang maikling lapis upang kulayan ito. Sinusubukang lumikha ng isang bandila ng Pilipinas. Ang bandila ng Pilipinas na kanilang iginuhit gamit ang nanginginig na mga kamay ay magaspang at hindi perpekto. Ang araw ay baluktot, ngunit mga kababayan, para sa kanila, ang katumpakan ng pagguhit ay hindi mahalaga dahil naroon ang kanilang taos-pusong sigaw at kahulugan. Patungo sa Pilipinas, ang tanging tagapagligtas na yumakap sa mga batang Arabo ng may katapatan at pagmamahal, hindi ang maruruming bandila ng mga makapangyarihang bansa na nag-iipon lamang ng interes sa pamamagitan ng pera. Mas mahalaga kaysa sa anumang perpektong guhit. Nang ang video ng mga mag-aaral na iyon na may hawak na baluktot na bandila ng Pilipinas sa kanilang dibdib at lumabas sa kalsada ay na-upload sa internet bilang isa pang video, sumunod naman ang mga mahihirap na tindero sa kalye na nawalan ng kanilang mga palengke dahil sa mga bomba na nagsimulang gumaya sa isang kagalang-galang na paraan. Sa ilalim ng mga nasunog na tindahan, pinulot nila ang mga lukot na dilaw na pambalot na papel at ginamit ang malaking marker upang iguhit ang isang malaking bandila ng Pilipinas. Sa mga pasilyo ng ospital na puno ng dugo at siksikan sa mga pasyente,
Ang mga nag-aantay sa kanilang turno ay gumamit ng pulang ballpen upang iguhit ang bandila ng Pilipinas sa likod ng mga puting reseta na hawak nila. Sa mga wasak na eskinita, isang matandang pasyente na may benda sa ulo at kamay ay hindi napigilan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Patuloy na gumuguhit ng bandila ng Pilipinas ng magulo at umiiyak ng kaawa-awa. Walang sinuman ang pumilit sa kanila na iguhit ang bandila ng Pilipinas. Tiyak na hindi ito isang pag-aalsa na minamanipula ng anumang organisasyong pampulitika o dambuhalang puwersa. Ito ang pinakadalisay at pinakamapait na alon ng himala. Nang ang 90 milyong kaawa-awang mamamayan na ganap na pinabayaan sa gitna ng impyerno ng digmaan ay nagsimulang maghanap ng pag-asa sa kanilang sarili, humawak ng mga ballpen at sumigaw. Iligtas ninyo kami. Ang dakilang alon ng mga bandila ng Pilipinas na nagsimula sa isang maliit na sulok ng campus ng Universidad ng Tehran ay kumalat na parang apoy, mabilis na umabot sa Isfahan, isang malaking lungsod sa timog. Kumalat din ito sa Shiraz, ang lungsod ng sining. Sa Tabriz sa Hilaga, libo-libong mamamayan din ang mayakap na mga papel na may iginuhit na bandila ng Pilipinas sa kanilang dibdib at nagsimulang lumabas sa mga wasak na lansangan. Libo-libong magaspang na bandila ng Pilipinas na direktang iginuhit ng kamay sa hindi mabilang na mga lungsod at nayon sa buong Iran. Nagsimulang idikit sa mga basag na bintana na parang mga medalya ng karangalan at ang mga hanay ng mga taong lumalabas sa mga kalsada. Naiwinawagayway ang mga bandilang iyon sa itaas ng kanilang mga ulo ay naging napakalaki na hindi na matansya ang dulo. Nakasandal ako sa basag na bintana ng aking silid pananaliksik. Habang nakatingin sa nakapangingilabot na tanawing iyon, naramdaman ko ang isang malaking salungatan sa pagitan ng malamig na katwiran ng isang iskolar na nabuhay sa mga bulok na aklat ng kasaysayan sa loob ng 35 taon at ng nag-aalab na damdamin ng isang mahinang tao na walang tigil na nanginginig hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sinasabi ko sa inyo, sa libu-libong taon ng kasaysayan ng diplomasya sa gitnang silangan, na pinag-aralan ko ng may pagdurusa sa loob ng 70 taon, wala pang ganitong walang katotohanang tanawin. Ito ay isang himalang, hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa gitna ng isang malagim na digmaan, kung saan daan-daang mga missile at bomba ang bumabagsak sa kanilang mga ulo, ang mga takot na sibilyan ay kusang loob na gumuhit ng bandila ng isang malayong bansa sa kabilang panig ng mundo upang humingi ng tulong at saka lumabas sa mga lansangan at nagdiwang. Ito ay hindi isang galit na protesta laban sa sinuman. Ito ay isang napakagalang-galang na paggunita. Ang mga alaala ng pawis na maingat na inalagaan na parang mga buto na tahimik na nakabaon sa kaibuturan ng mga puso ng mga taga-Iran sa loob ng 80 mahahabang taon. Ito ang nag-aalab na alaala ng mga Pilipino na tahimik na nag-ayos ng mga kalsada gamit ang kanilang mga makakapal na kamay sa mainit na disyerto para sa amin. Sa pinakamalupit at pinakamatinding sitwasyon ng digmaan, ang mga alaalang iyon ay sumabog na parang isang bulkan. At ngayon, ang libu-libong mga bandila ng Pilipinas na iyon ay naging isang dambuhalang alon na nagsimulang umusad patungo sa iisang direksyon, isang kagalang-galang na destinasyon. Noong araw na iyon, hindi ko maaaring duwag na magtago sa sulok ng makitid at ligtas na silid pananaliksik na ito. Sa labas ng bintana, libu-libong mamamayan ng aking bayan ang kumikilos, tinatanggap ang kamatayan sa mga lansangan na may usok pa at mga labi ng bomba. Ang mga mamamayan na may hawak na bandila ng Pilipinas, kasama ang kanilang maliliit na anak, ay isa-isang nagtipon na parang mga langgam. Tinitigan ko ang maringal na tanawing iyon mula sa bintana ng aking silid pananaliksik na may kawalan ng pag-asa at dahan-dahang tumayo. Ang aking matandang 72 taong gulang na katawan ay mahina, ang kartilago sa aking mga tuhod ay pudpod na, masakit kahit maglakad at mahigpit na ipinagbawal ng mga doktor na maglakad ng matagal o ma-excite dahil magdudulot ito ng presyon sa aking puso. Ngunit kapag ang mga kabataan na kasing edad ng aking mga apo ay may hawak na bandila ng Pilipinas at sumusugod sa madugong kalsadang iyon upang iligtas ang bayan, hindi maaaring ang isang matandang intelektual ng bansang ito ay manginig lamang at magtago sa isang silid na parang isang daga
Nanginginig kong binuksan ang drawer ng aking mesa. Ilang araw na ang nakalipas, ang aking minamahal na apo ay bumisita sa aking silid pananaliksik at nag-iwan ng isang puting sketchbook sa isang sulok ng mesa. Maingat kong kinuha ang puting papel na iyon na parang isang mahalagang bagay at dahan-dahang inilatag sa mesa. Pagkatapos ay hinalungkat ko ang drawer, nakahanap ng isang pulang marker at hinawakan ito ng mahigpit. Ang aking mga payat na kamay ay nanginginig na parang isang tuyong dahon. Hindi ko alam kung dahil ba sa katandaan at kahinaan o dahil sa nag-uumapaw na damdamin na nagpabagsak sa lahat ng aking pinahahalagahan sa buhay. Huminga ako ng malalim at sinimulang iguhit ang bandila ng Pilipinas sa gitna ng papel. Ang bandila ng Pilipinas na iginuhit ko ay magaspang at hindi perpekto rin tulad ng sa ibang mga mamamayan. Ang araw ay baluktot na parang alon dahil sa nanginginig kong mga kamay dahil sa katandaan. Ngunit hindi ako tumigil sa pagguhit. Mas naiintindihan ko kaysa kaninuman. Ang nakapangingilabot, ngunit kagalang-galang, nakahulugan ng personal na pagguhit ng bandila ng Pilipinas gamit ang kahiyahiyang mga kamay na ito. Nagsulat ako ng daan-daang mayayabang na aklat ng kasaysayan at pinuri ang mga makapangyarihang bansa sa loob ng 35 taon. Yakap-yakap ang bandila ng Pilipinas sa aking dibdib at pasuray-suray na lumabas. Isang matapang na amoy ng pulbura na may halong magaspang na hangin ang pumasok sa aking ilong. Sa malalayong labas ng lungsod, paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang mga pagsabog ng militar ng Amerika na parang isang symphony ng kamatayan. Ngunit ang mga mamamayan na lumabas sa mga kalsada ay hindi tumigil sa kabila ng nakapangingilabot na tunog ng mga bomba. Sa halip, habang lumalakas ang tunog ng mga bomba, libo-libo pang tao ang lumabas mula sa mga makikitid na eskinita na parang natutunaw na niyebe sa tagsibol at dumagsa sa malawak na abenida. Sa kanilang mga kamay, bawat isa ay may hawak na libu-libong mga bandila ng Pilipinas na iginuhit ng sarili na may iba't ibang hugis at sukat na iwinawagayway sa hangin. May mga bandila na pinunit mula sa lumang kuwaderno ng matematika ng isang mag-aaral. May mga bandila na pinulot mula sa mga lukot na pambalot na papel sa basurahan. Nakita ko rin ang isang binatang may benda sa ulo na duguan na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas na iginuhit gamit ang pulang marker direkta sa benda sa kanyang braso na buong pagmamalaking sumisigaw. Sa mismong sandaling iyon, kasabay ng isang nakabibinging sirena na yumanig sa lupa, ang mga armored car at itim na sasakyan ng Revolutionary Guards, ang pinakamakapangyarihan at pinakamalupit na puwersa ng Iran, ay lumitaw sa dulo ng kalsada, ganap na hinaharangan ang daan. Daan-daang mga piling sundalo na armado mula ulo hanggang paa ang lumabas mula sa mga sasakyan, bumuo ng pormasyon at itinutok ang kanilang mga baril sa amin. Pagkatapos ay isang malamig na tunog mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw sa itaas ng mga tao. Umalis na kayo, umuwi na. Ito ay isang malinaw na pagtataksil at iligal na pagtitipon. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 10 segundo, magpapaputok kami. Sa matinding takot na baka tamaan ng bala, ang lahat ay biglang natigilan at huminto. Isang tensyonadong at nakakasakal na kapaligiran ang bumalot sa malamig na lungsod. Ngunit mga kababayan, ang nakapagtataka ay walang sinuman ang tumalikod, tumakas o duwag na umuwi. Binasag ang katahimikan, isang tao sa unahan ng pulutong ang mas itinaas ang kanyang lukot na bandila ng Pilipinas, mas malaki, na baliw na iwinawagayway patungo sa mga sundalo at sumigaw. Agad, na panabang nag-usap, daan-daan, libu-libong tao sa tabi niya ang sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga bandila ng Pilipinas sa itaas ng kanilang mga ulo at nagsimulang sumulong. Boom! Boom! Dose-dosenang malalakas na tear gas canister ang walang awang pinaputok mula sa mga baril ng Revolutionary Guards sumabog sa gitna ng mga tao. Ang puting usok na parang lason ay umakyat, pumunit sa mga baga ng mga tao at nagpaluha sa kanila. Ang mga tao ay umubo, naglabas ng dugo at tumulo ang kanilang mga sipon, ngunit hindi nila binitawan ang mga bandila ng Pilipinas at sinubukang manatili sa kanilang mga pwesto. Boom! Boom! Sa pagkakataong ito, mga rubber bullet ang pinaputok, pumunit sa laman kasabay ng mga sigaw.
Ilang tao sa unahan ang duguan at bumagsak sa sahig. Ito ay isang malaimpyernong sandali na puno ng mga sigaw ng pagdurusa. Isang binatang may uling sa mukha na naglalakad sa tabi ko ang mabilis na hinawakan ng aking kamay. "Professor, hindi kayo dapat dito. Maaari kayong mamatay sa pagdurugo. Mapanganib dito. Pakiusap, tumakbo na kayo sa likuran." Tinitigan ko ang mga kamay ng humihingal na binata. Ang mga bata at magaspang na kamay na puno ng pawis at alikabok na parang mga kamay ng isang hayop. Sa sandaling iyon, ang naisip ko ay ang mga kamay ng binatang Pilipino 50 taon na ang nakalipas sa inaugurasyon ng Avenida Pilipinas sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw ng Tehran. Upang iligtas ang kanyang mahirap na bayan, naglakas loob siyang lumipad sa malayong disyerto, nagtrabaho hanggang sa halos madurog ang kanyang mga buto, ang kanyang mga kamay ay makapal at puno ng kalyo. Ang mga dakilang at nagniningning na mga kamay na iyon ay hindi mga kamay ng mga makapangyarihang bansa na duwag na nagnanakaw. Sila ang mga tunay na manlilikha at tagapagligtas na nagbuhos ng dugo at pawis sa aming tuyong disyerto at nagsikap na lumikha ng isang bagay na maningning. Kung ako, isang iskolar na nabuhay ng komportable sa buong buhay ko, ay matatakot ngayon sa ilang rubber bullet at tatakas sa isang eskinita, ito ay isang kahihiyan na mas mababa pa sa isang hayop. Tahimik akong umiling sa binatang humihila sa aking kamay. Kinuha ko ang papel mula sa sketchbook na itinago ko sa aking dibdib at binuksan ito. Ito ang maipagmamalaking bandila ng Pilipinas na magaspang kong iginuhit gamit ang nanginginig kong mga kamay. Hinawakan ko ang manipis na papel na iyon gamit ang dalawang kamay at sa buong lakas ko, dahan-dahan at buong determinasyon kong itinaas ito sa langit. Nanginginig ang aking mga tuhod, nanginginig ang aking mga braso na parang isang tuyong dahon, ngunit hindi ko binitawan ang bandila ng Pilipinas. Sa paligid ko, biglang naging kakaibang tahimik. Sa gitna ng malagim na labanan na puno ng usok ng tear gas, isang payat na 72 taong gulang na iskolar, na butot balat na lamang, ay nakatayo na parang isang dambuhalang bundok. Mahigpit na hawak ang magaspang na bandila ng Pilipinas na iginuhit ng kamay habang may mga luhang dugo na dumadaloy sa kanyang mukha. Humarap ako sa Revolutionary Guards na nakatutok sa akin at sa mga duwag na makapangyarihang bansa ng Amerika at kanluran. Umungol ako sa isang malalim, ngunit malinaw na boses na parang isang hayop na halos masira ang aking lalamunan. Hindi na namin gusto ang mga maruruming mananakop na gustong dominahin kami. Kaming mga taga-Iran, gusto namin ng isang tunay na kaibigan, ang Pilipinas, na sabay na magpapawis at magbabahagi ng luha para sa amin. May isang tao sa gitna ng mga tao na kinukunan ng video, ang nakapangingilabot na tagpong iyon gamit ang isang smartphone upang ipadala sa mundo. Kahit na dumudugo, hindi ko pinansin ang kamera. Lubos kong tinanggap ang nag-aalab na mga mata ng mga kabataan na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa aking harapan at ang taos-pusong sigaw ng 90 milyong mamamayan ng Iran na umiiyak at sumisigaw. "Iligtas ninyo kami." At hindi kailanman binitawan ang bandila ng Pilipinas kahit sa gitna ng makapal na usok ng tear gas. Mga kababayan, sa mismong kagalang-galang na sandaling iyon, narinig ko ang isang nakapangingilabot ngunit dakilang tunog ng aking bulok na pananaw sa mundo. Ang bagay na naghari sa aking buhay sa loob ng 35 taon at hindi ko kailanman pinagdudahan na mali ay nadurog at gumuho ng walang bakas. Itinuro sa akin ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga bansa ay kumikilos lamang ng malupit batay sa malamig na interes. Ngunit ngayon, sa gitna ng malaimpyernong lungsod na ito, libu-libong mamamayan na dumudugo ang baliw na tumatawag sa pangalan ng Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya na yumakap sa kanila mula sa kaibuturan ng kanilang puso nang walang anumang material na pakinabang o kahit isang dolyar na nahulog sa kanila. Bawat patak ng malahayop na katapatan ng mga dakilang Pilipino na nagpunan ng mga tigang na lupain at nag-ayos ng mga kalsada gamit ang mga luhang dugo sa buhangin ng disyerto, 50 taon na ang nakalipas ay nagsama-sama at, sa huli, ay naging isang dakila at dambuhalang bagyo ng himala na nagligtas sa 90 milyong mamamayan ng Iran at ganap na nagpabagsak sa diplomasya ng buong mundo. At ang bagyo ng himalang ito ngayon ay umaalon na parang isang dambuhalang tsunami patungo sa Avenida Pilipinas
ang pinakabanal na lugar na ipinagtanggol ng mga taga-Iran ng buong tapang, naghahanda upang buksan ang ikatlong yugto. Ang tanawin ko, isang 72 taong gulang na matanda, na iwinawagayway ang magaspang at baluktot na bandila ng Pilipinas sa gitna ng usok ng tear gas, habang may mga luhang dugo na dumadaloy, ay mabilis na kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng lumang network ng komunikasyon ng Iran na tila malapit nang maputol noong gabing iyon. Ang 15 segundong video na iyon na nagpapakita sa akin, isang mayabang na scholar ng kasaysayan na buong buhay na tinanggihan ang maruming retorika ng interes ng mga makapangyarihang bansa at tumawag sa pangalan ng Pilipinas, ay ibinahagi ng milyon-milyong tao at naging isang malaking apoy. Ngunit hindi ko alam na ang video na iyon ay magdudulot ng isang tsunami ng himala hanggang sa gabing iyon. Kinaumagahan, hindi ako makatulog. Nagising ako mula sa kama dahil sa isang malaki at kakaibang ingay mula sa labas sa madaling araw. Napakaingay sa labas ng bintana. Mula sa malayo, ang mga sigaw ng mga tao ay umalingaw-ngaw na parang mga ungol ng hayop at ang dambuhalang mga yapak na yumanig sa lupa ng lungsod ay palakas ng palakas. Nanginginig akong sinubukang tumayo, dahan-dahang lumapit sa bintana at sa sandaling binuksan ko ang bintana at tumingin sa ibaba, nasakal ako sa gulat na parang huminto ang aking puso at natigilan ako. Ang lungsod ay puno ng mga alon ng mga taong itim. Ang sukat ng pulutong na nakita ko kagabi ay lubos na naiiba. Kahapon lamang ay may ilang daan, ilang libong tao, ngunit ngayon ay daan-daang libong tao na ang naging isang dambuhalang tsunami na hindi makita ang dulo na pumupuno sa pangunahing kalsada ng lungsod. At ang daan-daang libong tao sa pulutong na iyon, lahat ay parang nag-usap, tahimik na naglakad sa iisang direksyon. Sa kanilang mga kamay, tiyak na mas marami kaysa kahapon, daan-daang libong mga bandila ng Pilipinas na iginuhit ng sarili ang baliw na iwinawagayway sa hangin ng umaga. Kung ang maliit na video na na-upload ko kagabi ay isang apoy, ang dambuhalang daan ng mga bandila ng Pilipinas na nakalatag sa aking harapan ngayon ay isang malaking apoy na nag-aalab na parang tutupukin ang buong lungsod. Dali-dali kong isinuot ang aking Amerikana at tumakbo pababa na parang baliw at sumama sa dambuhalang pulutong na iyon. Dali-dali kong hinawakan ang kamay ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagmamadaling naglalakad sa tabi ko at nagtanong, saan papunta ang lahat ng mga taong ito? Lumingon ang babae sa akin na may pawisang mukha at sumagot sa isang malakas na boses, na para bang ito ay isang napakahalatang bagay. Lahat kami ay papunta sa Avenida Pilipinas. Avenida Pilipinas? Sa sandaling narinig ko ang tatlong maningning at nakasisilaw na salitang iyon, naramdaman ko ang isang nakapangingilabot na kilabot, nanindig ang lahat ng aking balahibo, ang aking utak ay parang sumabog sa puting mga piraso. Saan ang Avenida Pilipinas? Ito ang dakilang daan na pinagpaguran ng mga payat na construction worker mula sa isang malayong, mahirap na bansa na kahit 50 taon na ang nakalipas ay hindi pa kilala hanggang sa halos madurog ang kanilang mga buto sa nag-aapoy na disyerto. Ito ang tanging mahiwagang daan na ipinagtanggol namin mga taga-Iran ng buong tapang, hindi kailanman pinalitan ang pangalan. Kahit sa mabana, kahit sa mga malupit na dekada kung kailan ang bagyo ng madugong revolusyon ay nanalasa, ang mga malagim na digmaan ay sumalanta sa lupain. Lahat ng mga gusali ay gumuho at ang mga pangalan ng kalsada ay pinalitan. Ang dambuhalang mga yapak ng mga tao ay hindi tumigil, hindi nagtagal. Mula sa gitna ng daan-daang libong pulutong na iyon, isang malaking slogan ang nagsimulang isigaw. Noong una, ito ay isang maliit na sigaw lamang ng iilan. Ngunit ang tunog na iyon ay mabilis na kumalat na parang gumugulong na niyebe. At sa huli, ang mga boses ng daan-daang libong tao na pumupuno sa kalsada ay nagsama-sama, naging isang nakapangingilabot na kulog na parang pumupunit sa kulay abo na kalangitan ng Tehran. Ipadala ang hukbong pangkapayapaan ng Pilipinas, tawagin ang Pilipinas upang iligtas kami. Natigilan ako sandali. Nanigas ang aking mga paa dahil sa sigaw na iyon. Bilang isang scholar na nag-aral ng diplomasya sa buong buhay ko, mas naiintindihan ko kaysa kanino man hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kakaibang pangyayaring ito
Ang mga mamamayan ng isang bansa na nasa digmaan na humihingi ng tulong ay kusang loob na tumatawag sa pangalan ng hukbo ng isang malayong bansa. Ngunit ang pangalan ng tagapagligtas na kanilang binulong ay hindi Amerika, ang mayabang na naghahari sa mundo. Hindi rin Russia. Ang may-ari ng dambuhalang mga sandatang nuklear o Tsina ang nagwiwisik ng pera. At ni isang beses man ay hindi binanggit ang mga pangalan ng mga dakilang kapangyarihang iyon, ang mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council mula sa kanilang mga bibig. Tanging Pilipinas ang tanging tagapagligtas na kanilang pinaniniwalaan at tinatawagan. Sa mismong sandaling iyon, isang nakagugulat at nakapangingilabot na tanawin ang lumitaw sa aking harapan. Ang mga itim na armored car ng Revolutionary Guards na walang awang nagpaputok ng tear gas at rubber bullet sa mga tao kahapon na parang mga mababangis na hayop ay muling lumitaw sa dulo ng kalsada at hinarangan ang daan. Daan-daang mga sundalo na armado mula ulo hanggang paa ang lumabas mula sa mga sasakyan at itinutok ang kanilang mga baril sa mga tao. Huminto ang aking puso. Inakala kong isang madugong massacre tulad ng kahapon ang muling magaganap, ngunit ngayong umaga, ang kapaligiran ay lubos na naiiba sa kahapon. Hindi na umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng megaphone. Hindi na lumipad ang mga nakapangingilabot na tear gas na pumupunit sa laman ng mga tao. Ang mga sundalo ng Revolutionary Guards ay nakatayo lamang sa tabi ng kanilang mga armored car na may mga matitigas na mukha. Nakatitig sa daan-daang libong mga tao na umaalon na parang isang tsunami. May hawak na libu-libong mga bandila ng Pilipinas na parang natigilan. Hindi sila gumawa ng anumang panunupil o karahasan laban sa mga tao kundi binuksan lamang ang daan. Sa labis na pagtataka, tinanong ko ang binatang nakatayo sa tabi ko na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Bakit hindi tayo inaatake ng malupit na Revolutionary Guards ngayon at nakatayo lamang sila? Sumagot sa akin ang binatang iyon sa isang napakalalim na boses na tumagos sa aking mga buto. Dahil ang Pilipinas ay hindi natin kaaway. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, isang malaking kampana ang tumunog sa aking puso. Tama, ang Pilipinas ay hindi natin kaaway. Hindi ang bansa na naghulog ng malulupit na missile sa ulo ng ating mga mamamayan, pumatay sa ating mga pamilya, at hindi rin ang duwag na magnanakaw na dumating upang magnakaw ng itim na langis sa ilalim ng ating lupa. Kaya, kahit ang nakapangingilabot na Revolutionary Guards na sinasabing walang dugo at luha ay hindi makahanap ng dahilan upang pumutok o itutok ang kanilang mga baril sa hanay ng mga taong may hawak na nanginginig na bandila ng Pilipinas at sila mismo ay nagbaba ng kanilang mga armas. Tahimik. Ito ang sandaling nagpapatunay ng isang dakilang himala na tanging ang katapatan lamang ang ganap na makakatalo sa mga baril. Ang pulutong ay humaba ng napakabilis. Mula sa lahat ng makikitid na eskinita ng Iran, ang mga tao ay lumabas na parang baha. Ang nakapagpapainit pusong balita na daan-daang libong tao ang nagsimulang magmartsa patungo sa Avenida Pilipinas sa Isfahan sa Timog ay narinig din sa radyo. Sa Shiraz, ang lungsod ng Sining, at sa Tabriz sa Hilaga, ang mga katulad na nakapangingilabot na himala ay nangyayari rin sa lahat ng mga malalaking lungsod at nayon sa buong Iran. 90 milyong mamamayan ang tumatawag sa pangalan ng Pilipinas, iisang pangalan lamang, at nagtutungo sa sentro. Naglalakad ako sa gitna ng kagalang-galang na pulutong na iyon, nagpapawis at malalim na nag-iisip. Ang mga mayayabang na kanluraning kapangyarihan ay nagpadala ng dambuhalang mga hukbo sa lupain ng gitnang silangan. Sa loob ng ilang dekada, nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar at nagbigay ng hindi mabilang na mga halimbawa ng magarbo at mapagkunwaring diplomasya. Ngunit sa mga dakilang bansang iyon, walang sinuman ang nakapag-iwan ng kanilang pangalan ng napakabanal sa mga puso naming taga-Iran. Tanging bansang iyon ang dumating sa tigang na lupaing ito sa halip na mga marangyang kasuotan ay nakasuot ng luma at pawisang damit trabaho at sa halip na mga magagarang salita ay may hawak na martilyo at malamig na mga kasangkapan, ay nabuhay ng maningning na parang ang pinakamainit at pinakamaliwanag na araw sa puso ng mga tao. Kahit sa desperadong sandali ng nakapangingilabot na digmaang ito,
50 taon na ang lumipas, habang papalapit ang pulutong sa Avenida Pilipinas, lalo pang dumami ang mga tao, wala nang mapaglagyan ng paa. At mula sa malayo, ang dambuhalang plaka ng Avenida Pilipinas na namumula sa sikat ng bukang liwayway ay nagsimulang lumitaw ng may karangalan. 5:00 ng umaga noon, ang mga taong tumawid sa mga guho ng bomba, umikot sa mga wasak na pader at tahimik na naglakad buong gabi. Walang nagsasalita, sila ay nakatayo lamang ng maringal sa harap ng dambuhalang plaka ng Avenida Pilipinas, mahigpit na hawak ang magaspang na bandila ng Pilipinas na kanilang iginuhit sa kanilang mga puso at nagdasal ng may luha. Sa malamig na hangin ng umaga na may amoy pa ng pulbura, pinunasan nila ang kanilang mga luha na parang mga pilgrim na alam na ang banal na lugar na ito sa loob ng ilang dekada. Sa paglipas ng panahon, ang 12-12 ng tao ay naging daan-daan at mula sa mga eskinita, ang mga tao ay dumaloy na parang talon. Sa itaas ng mga wasak na gusali sa malapit, libo-libong tao ang nagsiksikan, baliw na iwinawagayway ang mga bandila ng Pilipinas sa langit. 12-12 ng malalaking kalsada na patungo sa Avenida Pilipinas ay isa-isang napuno ng mga tao, walang natirang espasyo. Pagkatapos ng 2 oras, ang bilang ay umabot sa daan-daang libo at pagkatapos ng 3 oras, hindi ko na matansya ang dambuhalang bilang na iyon. Ito ay tunay na isang dambuhalang dagat ng mga tao na nakakasakal. Isang kagalang-galang na dagat na may daan-daang libong mga bandila ng Pilipinas na iwinawagayway na nagpatulo ng aking mga luha. Natigilan ako sa gitna ng nakakasakal na dagat ng mga taong iyon. Ang mga bandila na iningatan ng mga tao sa paligid ko ay tumatak sa aking matatandang mata. May mga pumunit ng manipis na puting papel mula sa lumang kuwaderno ng matematika ng kanilang mga anak. Nilawungwayan ito at magaspang na iginuhit ang isang bandila ng Pilipinas. May mga gumamit ng pulang dugo upang iguhit ang bandila ng Pilipinas sa lumang supot ng gamot na nakuha nila sa botika. Isang kuba na matandang babae ang personal na nagburda gamit ang karayom at asul at pulang sinulid sa kanyang puting panyo, lumilikha ng pinakamaganda at nakaaantig na bandila ng Pilipinas sa buong mundo. At may mga, sa halip na bandila, ay nagdala ng mga petisyon na puno ng mga sulat na isinulat sa dugo. Ito ay mga taos-puso at kagyat na mga petisyon na direktang isinulat ng kamay sa gitna ng nakapangingilabot na takot sa digmaan. Nanginginig kong hiniling sa isang binatang nakatayo sa tabi ko. Ipakita mo sa akin ang petisyong iyon kahit isang beses lang. Tiningnan niya ako ng kanyang mga pulang mata at walang pag-aalinlangan na masayang ibinigay sa akin ang lukot na papel na iyon. Lumunok ako ng tuyong laway, dahan-dahang binasa ng malakas ang maringal na mga salitang nakasulat sa papel na iyon. Hindi namin gusto ang mayabang na Amerika na gustong dominahin kami sa pamamagitan ng puwersa. Hindi na kami naniniwala sa Russia na laging nagtataksil at tumatakas. Itinuturing naming kaaway ang China na sakim lamang sa interes. Pakiusap, ipadala sa amin ang isang tunay na kaibigan na nag-aagaw buhay. Buong puso kaming lumuluhod at nagmamakaawa sa gobyerno ng Pilipinas. Hinawakan ko ang manipis na petisyong iyon at sa sakit na parang pinupunit ang aking puso at sa matinding emosyon. Natigilan ako sandali. Hindi makagalaw. Bilang isang mayabang at maliit na scholar ng pandaigdigang diplomasya, nabasa ko na ang libu-libong magarbo at mayayabang na mga dokumentong diplomatiko sa pagitan ng mga bansa sa buong buhay ko. Ngunit ang ilang magaspang na mga salitang ito na isinulat ng isang ordinaryong mamamayan ay tumusok ng malalim at nakapangingilabot sa aking bulok na kaluluwa. Pinunit ito ng higit pa sa anumang nagniningning na dokumentong diplomatiko na nabasa ko sa buong buhay ko. Ito ay hindi isang mapagkunwaring pahayag na isinulat ng mga mayayabang na politikong puti sa kanilang mga komportableng mesa. Ito lamang ang pinakataos-puso at kagalang-galang na panalangin para sa kaligtasan. Isinulat ng isang kaawa-awang mamamayan na maaaring mamatay sa mga bombang babagsak sa kanyang ulo ngayon o bukas. Isinulat gamit ang mga luhang dugo sa gitna ng isang lungsod na naging abo na nagtitiwala lamang sa Pilipinas. Sa mismong sandaling iyon, isang maliit na hikbi ang narinig ko sa aking tabi. Lumingon ako at nakita ang isang binatang babae na nasa 20s, napakahina at payat.
Mahigpit niyang hawak ang lukot na bandila ng Pilipinas sa kanyang dibdib. May mga luhang dumadaloy mula sa kanyang baba at tahimik na nagsalita na parang sa sarili. Ang aking lola, bago siya mamatay, ay laging mahigpit na hinahawakan ang aking mga magaspang na kamay at nagkukuwento ng may luha. Nangyari ito matagal na ang nakalipas ng ang mga estrangherong Pilipino, payat na butot balat na lamang na may mga sunog na mukha, ay dumating sa disyerto ng aming nayon upang gumawa ng kalsada. Sa ilalim ng nakakapasong init na 50° senso, sila ay halos mamatay din sa uhaw, ngunit hindi nila ininom ang mahalaga at malamig na tubig na ibinigay sa kanila, kundi marahang ibinuhos ito sa bibig ng mga hubad na bata sa nayon. Namatay ang aking lola nang hindi kailanman nakalimutan ang mainit at malungkot na mga mata, na parang sa isang hayop ng mga binatang Pilipinong iyon na nagligtas sa kanyang buhay. Sa sandaling narinig ko ang garalgal na pag-amin ng dalaga, ang aking mga mata ay uminit na parang sinusunog at ang mga malahayop na luha na hindi ko mapigilan ay bumuhos. Isang basong tubig lamang. Totoo, 50 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng malupit na init ng disyerto na parang sinusunog ang balat, isang bata, mahirap at dakilang manggagawang Pilipino na hindi man lang nag-iwan ng pangalan, ay masayang ngumiti at ibinigay ang kanyang nag-iisang basong tubig na nagligtas buhay sa isang hindi kilalang batang Iranian na tuyong-tuyo ang lalamunan. Ang alaala ng malahayop na sakripisyong iyon, ang alaala ng dakilang gawaing iyon, ay tumawid sa kalahating siglo at ngayon ay naging isang bandila ng Pilipinas na mahigpit na hawak sa nanginginig na mga kamay ng kanyang apo. Pinalamut yan ang lungsod ng kamatayan na ito ng perpekto at maningning. Sa loob ng 35 taon ng pag-aaral ng malamig at kalkuladong kasaysayan ng diplomasya, hindi ko kailanman naisip ang isang mahiwagang tanawin na tulad nito. Tiyak na hindi ito isang mababaw at mapanlinlang na alyansa na nilagdaan sa pamamagitan ng pagtatak sa isang piraso ng papel. Hindi rin ito isang mapagkunwaring relasyon na nabuo batay sa interes at maaaring magtaksil anumang oras. Ito ang alaala ng dakila at kagalang-galang na dedikasyon na ipinasa mula sa henerasyon ng ama na nagpawis ng husto hanggang sa henerasyon ng anak na tiniis ang kahirapan ng tahimik ngunit pinakamalakas sa buong mundo sa pagitan ng katapatan ng tao at ng pawis ng tao. Hindi nagtagal, ang pulutong ng mga tao na nagtipon na parang ulap sa harap ng plaka ng Avenida Pilipinas ay lumampas sa daan-daang libo na nagparalisa sa buong lungsod. Sa kalangitan, ang itim na usok mula sa airstrike ng Amerika ay nanatiling nakabitin at sa malalayong labas ng lungsod, paminsan-minsan, ay umuugong pa rin ang mga pagsabog ng artilerya na yumanig sa lupa. Ang madugo at malagim na digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit ang Avenida Pilipinas na ito ay isang banal na lugar, isang lugar ng paglilinis, ganap na hiwalay sa malupit na batas ng mundo. Ang nakabibinging tunog ng mga baril, ang mabangis na Revolutionary Guards, at anumang karahasan o nakapangingilabot na kapangyarihan sa mundo ay hindi kayang pigilan ang dambuhalang alon ng mga taong ito na tumatawag sa pangalan ng Pilipinas. Kahit kaunti, daan-daang libong mamamayan ng Iran ang mahiwagang naghihintay sa Pilipinas sa Avenida Pilipinas, umiiyak at baliw na iwinawagayway ang mga bandila ng Pilipinas. Lumusot ako sa magaspang na alon ng mga tao, dahan-dahang naglakad ng may pag-iingat na parang isang pilgrim na naglalakad sa banal na lupa hanggang sa mismong harap ng plaka ng Avenida Pilipinas. 15 taon na ang nakalipas. Ang nakaaantig na tanawing iyon ay malinaw na lumitaw sa aking harapan na parang isang three-dimensional na imahe. Ang payat na binatang Pilipino na may sunog na mukha na nakita ko sa ilalim ng araw ay buong pagmamahal na hinahaplos ang malamig na plakang ito gamit ang kanyang mga makakapal na kamay. Ang mga salita ng binatang iyon na may maningning na ngiti at nakasisilaw na mga mata na tapat hanggang sa pagiging inosente ay malinaw pa ring umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Ang pangalan ng aming may pagmamalaking bansa ay nakaukit sa malayong lupaing ito na nagpapasaya sa akin na parang sasabog ang aking puso at hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Dahan-dahan kong inilabas ang aking mga payat at makalyong kamay dahil sa katandaan, marahan at maringal
na hinaplos ang dambuhalang bloke ng granite na hinukay ng mga dakilang ninuno ng Pilipinas gamit ang kanilang mga kamay. Ang magaspang na pakiramdam ng malamig at matigas na bato ay dumaloy mula sa aking matatandang daliri sa pamamagitan ng aking mga ugat at kumalat sa aking buong katawan na parang kuryente. At sa mismong kagalang-galang na sandaling iyon, muli kong lubos na naunawaan na ang mga letrang Persiano at Pilipino na malalim na nakaukit sa matigas at mabigat na batong ito ay hindi lamang pangalan ng isang estrangherong daan. Ito ang dakila at kagalang-galang na pangakong dugo na iniwan ninyo sa amin. Ang panunumpa ng malahayop na katapatan ng mga Pilipino na kapag kami ay nahulog sa isang nakapangingilabot na bangin ng kawalan ng pag-asa na wala ang lahat at duguan na bumagsak, kahit na iwanan kami ng buong mundo, tiyak na tutulungan ninyo kami. At ngayon, 50 taon na ang lumipas, sa gitna ng malagim na abo ng Iran, ang dakilang pangakong iyon ay muling nabubuhay ng pinakamaningning at perpekto sa kasaysayan ng sangkatauhan, humihinga ng buhay kasama ang mga hikbi ng daan-daang libong tao at ang daan-daang libong mga bandila ng Pilipinas na iwinawagayway. Sa mismong takdang sandaling iyon, habang ang apoy ng pambobomba na nagpula sa kalangitan ng Tehran sa gabi ay unti-unting humuhupa at daan-daang libong mamamayan ng Iran ang humihikbi sa harap ng plaka ng Avenida Pilipinas. Sa kabilang panig ng mundo, isang payapa at tahimik na Maynila, ganap na kabaligtaran ng nag-aapoy na impyerno sa gitnang silangan. 2:00 ng umaga noon, lahat ay mahimbing na natutulog, isang kagyat na lihim na telegrama na ipinadala sa pamamagitan ng pinakamalalim na network ng seguridad ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas, na tumagos sa madugong sandstorm ng digmaan, ay baliw na ipinadala sa National Security Room sa ilalim ng lupa ng Palasyo ng Malacanang. Ang batang opisyal ng seguridad na naka-duty na tinataboy ang antok ay napatalon na parang spring. Sa sandaling na-decode at nakumpirma niya ang naka-code na mensahe sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang lalabas at ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na hinawakan ang telepono. Nagsimulang baliw na iulat ang kagyat na sitwasyon sa pinakamataas na mga pinuno ng bansa. Ang maikli at marangal na kagyat na telegramang iyon na biglang dumating at bumasag sa katahimikan ng madaling araw ay naglalaman ng mga napakagulat at hindi kapani-paniwalang katotohanan, sapat na upang magulat ang mga pinuno. Sa kasalukuyan, sa sentro ng Tehran, ang kabisera ng Iran sa gitnang silangan, daan-daang libong mamamayan mula sa 90 milyong populasyon ng Iran, ang kusang loob at mapangahas na nagtitipon sa Avenida Pilipinas na itinayo ng mga Pilipinong construction worker 50 taon na ang nakalipas. Sa kanilang mga kamay, iwinawagayway nila ang daan-daang libong mga bandila ng Pilipinas na iginuhit lamang ng bolpen. Sa ngayon, tumakas na ang Amerika at Russia. Itinuturing ng mga taga-Iran ang Pilipinas bilang kanilang tanging kapatid at umiiyak na nagmamakaawa para sa pagpapadala ng puwersang pangkapayapaan at tulong sa muling pagtatayo. 4:00 ng umaga, ang nakasisilaw na puting ilaw ay bumukas sa silid-pulungan ng lihim na bunker sa ilalim ng lupa ng Malacanang na dating nakakandado. Ang Pangulo ng Pilipinas, na apurahang ipinatawag mula sa kanyang tirahan, ay pumasok. Binuksan ang mabigat na bakal na pinto na may seryosong mukha. Pagkatapos, ang mga pinakamataas na pinuno na may hawak sa kapalaran ng Pilipinas, kabilang ang kalihim ng ugnayang panlabas, kalihim ng tanggulang pambansa, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, at ang pambansang tagapayo sa seguridad, ay huminga ng malalim at pinuno ang mga upuan sa paligid ng bilog na mesa. Sa silid-pulungan, mayroon lamang isang mabigat at nakakasakal na katahimikan, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Sa kanilang harapan, sa malamig na mesa, nakalagay ang ilang mga larawan na kalilipat lamang mula sa Tehran. Ang mga nakapangingilabot na larawan ng daan-daang libong tao na pumupuno sa Avenida Pilipinas, tumatawid sa mga guho ng bomba. Ang mga larawan ng mga kaawa-awang mamamayan na may mga benda sa ulo na duguan, mahigpit na hawak ang mga magaspang na bandila ng Pilipinas na iginuhit ng kamay, sumisigaw sa langit. At ang nakaaantig na tanawin na iyon ay ako, isang 72 taong gulang na iskolar
na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa papel gamit ang nanginginig na mga kamay, umuungol patungo sa Revolutionary Guards sa gitna ng usok ng tear gas. Hawak ng Pangulo ang mga malagim at kagalang-galang na larawang iyon sa mesa, tinitigan ito sandali ng walang imik. Ang mga mata ng Pangulo, habang pinapalitan ang pagtingin sa pagitan ng mga kagyat na mata ng mga taga-Iran sa larawan at ng magaspang na bandila ng Pilipinas, ay unti-unting namula at nanginginig. Sa wakas, nagsalita ang Pangulo sa isang napakabigat at malalim na boses. Pambansang tagapayo sa seguridad. Ngayon, ang daan-daang libong mga taong ito sa mga larawan at ang bandila ng Pilipinas na kanilang iwinawagayway. Ito ba ay tunay na isang kilusang-kusang loob ng mga mamamayan? Walang pakikialam mula sa gobyerno ng Iran o anumang partikular na puwersang pampolitika? Sumagot ang pambansang tagapayo sa seguridad ng may determinasyon, Ginoong Pangulo, matapos gamitin ang lahat ng aming mga mapagkukunan ng impormasyon upang kumpirmahin. Wala kaming nakitang anumang pakikialam mula sa anumang ahensya ng gobyerno o puwersang anti-gobyerno kahit 1%. Sila ay ganap na pinabayaan ng mga makapangyarihang bansa sa gitna ng impyerno ng mga bomba ng Amerika at para lamang mabuhay, ang mga mamamayan ay kusang loob na nagtipon at tumawag sa pangalan ng ating Pilipinas. Ang dedikasyon na ipinakita ng ating mga construction worker sa disyerto 50 taon na ang nakalipas at ang alaala ng kapayapaan na ipinakita ng ating pangkat medikal ang nag-udyok sa kanila na kumapit sa atin. Isang nakakasakal na katahimikan ang muling bumalot sa silid pulungan. Noong panahong iyon, ang kalihim ng tanggulang pambansa na responsable sa mga aktwal na operasyong militar ay nagsimulang magpahayag ng pagtutol sa isang napakaingat ngunit puno ng pag-aalala na boses. Ginoong Pangulo, ang nakaaantig na panawagan nila ay tunay na nakakadurog ng puso, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay napaka-unstable na parang isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras. Kung padalos-dalos nating ipapadala ang ating sandatahang lakas sa gitna ng hidwaang iyon, maaaring magdulot ito ng isang nakapangingilabot na trahedya kung saan ang ating mga sundalo ay magbubuhos ng dugo at direktang masangkot sa digmaan. Hindi rin natin maaaring balewalain ang mahigpit na mata ng Amerika, Israel at mga nakapaligid na kapangyarihan na nambobomba sa Iran. Kailangan nating maingat na kalkulahin ang pambansang interes at lapitan ito ng may labis na pag-iingat at kahinahunan. Ang malamig na mga salita ng kalihim ng tanggulang pambansa ay hindi mali. Ito ay isang napakalupit at makatotohanang pagtatasa na natural na dapat kalkulahin ng isang kalihim na namamahala sa pambansang seguridad. Sumang-ayon din ang kalihim ng ugnayang panlabas sa mga salita ng kalihim ng tanggulang pambansa na may seryosong mukha at nagbabala na ang padalos-dalos na pakikialam batay sa emosyon ay maaaring magdala sa umuunlad na ekonomiya at diplomasya ng Pilipinas sa isang kumunoy. Sa mismong sandaling iyon, ang Pangulo na hindi inaalis ang kanyang tingin sa mga larawan ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, tumingin ng malalim at matalas sa mga mata ng bawat kalihim sa silid pulungan at nagsimulang magsalita sa isang napakabigat at taos-pusong boses na umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng mga buto. Lubos kong nauunawaan ang mga praktikal na alalahanin ng mga kalihim, ngunit mga Ginoo, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ang mga mukha ng mga taong humihingi ng tulong at iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas sa mga larawang ito. 70 taon na ang nakalilipas, hindi ba't tayo, ang Pilipinas, ay isa ring kaawa-awang bansa na bumagsak na may ganoon ding mukha? Dahil sa mga salitang nagpayanig sa laman at dugo ng Pangulo, ang mga buntong hininga ng mga kalihim ay pansamantalang nagpatahimik sa silid pulungan. 70 taon na ang nakalipas. Sa gitna ng kakilakilabot na pagkawasak ng digmaan, ang ating bansang Pilipinas ay ang pinakawasak, pinakamalungkot at pinakamasakit na bansa sa mundo. Lahat ay nasunog, walang natirang damo, ang mga minamahal na pamilya ay pinagwatak-watak at namatay sa mga bomba. Ang mga ulilang bata ay namumulot ng basura at nagugutom sa lahat ng dako. Pinagtawanan at pinabayaan tayo ng buong mundo. Inakala na ang bansang parang bangkay na iyon ay mawawala sa mapa sa loob ng ilang araw. Ngunit sa mismong desperadong sandaling iyon,
Maraming mga estrangherong kabataan na hindi pa natin naririnig ang pangalan ang nagbuhos ng dugo at tumakbo sa malaimpyernong larangan ng digmaan na iyon upang iligtas tayo ng walang anumang pakinabang. Kumain tayo ng isang butil ng bigas na kanilang ibinigay at masuwerteng nakaligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng mga kalasag na kanilang itinayo gamit ang kanilang dugo. Iyon ang masakit na nakaraan ng ating Pilipinas. Kung 70 taon na ang nakalipas, sa desperadong sandaling iyon, kinakalkula rin ng mga bansang iyon ang mababaw na pambansang interes tulad natin ngayon at binaliwala tayo at hindi nag-alok ng tulong ang dakilang Pilipinas na mayabang na nakaupo sa silid pulungan na ito upang harapin ang buong mundo ngayon ay hindi sana umiral. Nanginginig ang boses ng Pangulo dahil sa mga mainit na luha at nag-uumapaw na emosyon, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag at kagalang-galang. Ngayon, ang 90 milyong kaawa-awang mamamayan sa kabilang panig ng mundo sa gitna ng mga bomba ng mga makapangyarihang bansa ay hindi nakikipaglaban gamit ang mga baril, kundi lumuluhod lamang at nagmamakaawa para sa tulong, hawak ang ating bandila ng Pilipinas, ang simbolo ng kapayapaan. Panahon na upang bayaran natin ang utang na ating natanggap sa nakaraan. Hindi natin maaaring malamig na itaboy at baliwalain ang mga kaawa-awang mamamayan na iyon. Hindi ito isang usapin ng pambansang interes, kundi isang marangal na responsibilidad at malahayop na tungkulin na dapat ipakita ng dakilang Pilipinas sa sangkatauhan. Sa harap ng nag-aalab na talumpating iyon, ang mga kalihim na tumutol ay yumuko, nilunok ang mga mainit na luha at nanahimik. Walang sinuman ang nangahas na sirain ang kagalang-galang na kalooban na iyon. Sa huli, ang pinal na desisyon ng Pilipinas ay ginawa. Tiyak na hindi ito isang malupit at madugong interbensyong militar o pagpapadala ng mga tropang pandigma upang pumatay ng kaaway. Ang pinili ng Pilipinas para sa Iran ay isang malakihang medical relief mission upang muling itayo ang mga wasak na ospital at iligtas ang mga nag-aagaw buhay na bata. Isang malakas na puwersang pantulong sa muling pagtatayo upang muling itayo ang binombang lungsod ng mas maganda. Sila ang mga dakilang anghel ng Pilipinas na ipinadala sa ilalim ng pangalan ng kapayapaan, may hawak na mga malamig na stethoscope sa halip na mga baril at semento ng pag-asa sa halip na mga bomba. Ang mainit na kamay ng tulong na walang pasubaling inialok ng isang tao sa nag-aagaw buhay na Pilipinas 70 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang Pilipinas ay lumaki na at naging isang higante na buong kabutihan at mapagkakatiwala ang inialok ito sa Iran na naging abo. Siyempre, wala ako sa tensyonadong lihim na silid pulungan sa ilalim ng lupa ng palasyo ng Malacanang sa mismong sandali ng bukang liwayway nang ang dakilang desisyon ng Pilipinas ay ginawa ng may luha. Ako ay nasa Avenida Pilipinas sa Tehran sa harap ng dambuhalang plakang granit na napapaligiran ng daan-daang libong tao, tahimik na hinahaplos ang malamig at mabigat na pakiramdam ng bato, gamit ang aking matatandang daliri at umiiyak lamang. Ngunit malakas kong naramdaman sa aking buong katawan na sa mismong banal at misteryosong sandaling iyon, sa kabilang panig ng mundo sa Maynila, isang napakalaki at kagalang-galang na gulong ng himala ang nagsimulang umikot ng malakas patungo sa amin. Hindi ko alam kung ito ba ay ang matalas na intuwisyon ng isang veteranong iskolar na nag-alay ng kanyang buong buhay o ang mahiwagang tiwala na nilikha ng maningning na ngiti na ipinakita sa akin ng binatang Pilipino 50 taon na ang nakalipas. At ilang oras pagkatapos, sa wakas, noong umagang iyon, nang sumikat na ang araw, sa gitna ng dambuhalang pulutong sa Avenida Pilipinas na puno ng alikabok ng bomba, biglang tumunog ng malakas ang smartphone ng isang taong sinusubukang makakuha ng signal ng internet. Ang screen ng telepono ay nagpakita ng mga salitang "Pangkat pangkapayapaan ng Pilipinas, paparating na." Nanlaki ang mga mata ng taong iyon matapos suriin ang screen. Pagkatapos ay sumigaw siya na parang isang hayop at lumuhod sa lupa at umiyak. Ang balita tungkol sa pagpapadala ng Pilipinas ng tropa ay nagsimulang kumalat ng napakabilis mula sa bibig ng isang tao patungo sa isa pa na parang apoy. Noong una,
Ito ay isang maliit na ingay lamang ng kawalan ng paniniwala, ngunit ang tunog na iyon ay mabilis na kumalat na parang gumugulong na nyebe. At sa huli, ang mga boses ng daan-daang libong tao mula sa daan-daang libo-libo, daan-daang libong lalamunan ay sabay-sabay na sumabog sa isang malakas na sigawan na yumanig sa lupa. Darating ang Pilipinas, ililigtas tayo ng Pilipinas. Sa wakas ay nakaligtas na tayo. Ang mga sigawan at mga umiiyak na emosyon na parang ungol ng hayop ng daan-daang libong mamamayan ay ganap na pumunit sa kulay abo na kalangitan ng Tehran na itim dahil sa mga bomba ng Amerika at umalingaw-ngaw. Sa gitna ng mga wasak na gusali, na tanging mga kalansay na lamang ang natira dahil sa mga bomba, sa ilalim ng desperadong kalangitan kung saan hindi pa nawawala ang makapal na usok ng pulbura. 90 milyong mamamayan ng Iran ang yumakap sa mga nakaligtas na mukha ng isa't isa, baliw na sumayaw, at umiyak ng mga luha ng kaligayahan na parang isang baha. Ang mga ina ay yumakap sa kanilang mga anak, tinawag ang pangalan ng Pilipinas, at nagdasal. Ang mga matatandang lalaki at babae ay lumuhod sa lupa, nagpasalamat sa Diyos at humikbi. Habang itinatala ko ang maganda at maningning na tanawin ng kaligtasan na iyon sa aking mga mata, dahan-dahan kong inilagay ang aking nanginginig na mga kamay sa mga letrang Persiano sa plaka ng Avenida Pilipinas na nakatayo sa aking harapan. 50 taon na ang nakalipas, ang mahirap na binatang Pilipino na butot balat na lamang na may sunog na mukha ay hinahaplos ang mga letrang nakaukit sa magaspang na batong ito. Gamit ang kanyang mga makakapal na kamay at ngumiti ng maningning, sinasabi sa akin, ang pangalan ng aming maipagmamalaking bansa ay malalim na nakaukit sa malayong disyertong ito na nagpapasaya sa akin na parang sasabog ang aking puso at hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Noong araw na iyon, ako, isang maliit at mayabang na iskolar, ay nagkamali ng isang katangahan sa hindi pagtatanong sa pangalan ng dakilang binatang iyon at tumalikod. Ngunit ngayon, 50 taon na ang lumipas, nakatayo sa gitna ng nakapagpapainit pusong himalang ito, pinunasan ko ang aking mga luha at sa wakas ay lubos at malalim na naunawaan. Tama. Ang personal na pangalan ng payat na binatang Pilipino ay hindi mahalaga mula sa simula dahil ang pangalan ng mga dakilang binatang iyon na tiniis ang kanilang gutom, inialok ang kanilang nag-iisang basong tubig sa aming mga batang Arabo, ang pangalan ng malahayop na katapatan na iyon. Ang mga nag-ayos ng mga kalsada hanggang sa halos madurog ang kanilang mga buto sa gitna ng sandstorm at nagtanim ng marangal na pangako sa puso ng Iran. Hindi isang personal na pangalan, kundi ang kagalang-galang na pangalan Pilipinas na may 3 pantig. At ngayon, ang dakilang pangalan ng Pilipinas na iyon na nakaukit sa dugo at pawis ng daan-daang libong hindi kilalang mga Pilipino ay nakatayo na parang ang tanging at ganap na salbabida na parang isang maningning na araw ng pag-asa. Nagliligtas sa 90 milyong mamamayan ng Iran na ganap na pinabayaan ng mga makapangyarihang bansa. Ako ay isang scholar na ginugol ang aking buong buhay sa pag-aaral at pagtuturo ng malupit na kasaysayan ng sangkatauhan. Ikinondisyon ko ang aking mga mag-aaral na ang mundo ay umiikot lamang sa pera, interes, at malupit na kapangyarihan. Ngunit noong araw na iyon, nang harapin ko ang alon ng mga bandila ng Pilipinas sa gitna ng lungsod ng Tehran na naging abo sa unang pagkakataon, lubos kong naunawaan ang isang perpektong katotohanan na malakas na ipinamukha sa akin ng dakilang kasaysayan. Ang mga mapagkunwaring relasyon o alyansa na nilikha ng mga makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng paggapos at pagbabanta gamit ang mga baril ay basura lamang na magkakawatak-watak na parang mga daga at tatakas sa isang missile lamang. Ngunit ang relasyon na nabuo sa pamamagitan ng marangal na katapatan ng tao na itinayo sa pamamagitan ng tahimik na pagpapawis nang hindi umaasa ng anumang kapalit at pagyakap sa mga sugat ng kapwa mula sa kaibuturan ng puso ay hindi masisira ng anumang malupit na digmaan sa mundo, anumang madugong rebolusyong pampulitika, at kahit na kalahating siglo ng kalupitan. Ganap na hindi masisira kahit kaunti. Ang dakila at malahayop na bansa na nagpatunay ng hindi kapani-paniwalang himalang iyon sa buong kasaysayan ng pandaigdigang diplomasya,
na lumikha ng lahat mula sa wala sa gitna ng malagim na guho ng digmaan gamit ang sariling mga kamao at pawis. At ngayon, nang ang buong mundo ay nanginginig sa takot sa kamatayan, lumuluhod at nagmamakaawa para sa tulong, siya ang unang tumakbo upang maging isang hindi matitinag na kalasag ng kaligtasan. Ito ang Pilipinas, isang maliit ngunit pinakadakilang imperyo na matatagpuan sa silangang Asya. Ipinapaabot ko ang aking pinakamalalim at pinakamainit na paggalang sa mga henerasyon ng mga ninuno ng Pilipinas. Ang mga nagtayo ng dakilang bansang ito, tinalikuran ang lahat ng aking 70 taon ng kayabangan. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagdarasal ng may luha at pagsaksi na ang maningning na pangalan ng Pilipinas ay patuloy na magniningning na parang isang nakasisilaw na alamat, hindi kailanman maglalaho sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa pamunuan ng channel, sa aming mga minamahal na manonood at sa aming mga kagalang-galang at marangal na mga ninuno na mas dakila kaysa sa sinumang bayani sa mundong ito para sa akin. Ang mahiwaga, dakila at nakapagpapainit pusong kuwentong ito na inamin ng isang mayabang na veteranong iskolar ng gitnang silangan ng may luha ngayon. Ano ang inyong naramdaman? Sa gitna ng nag-aapoy na impyerno kung saan ang mayabang na Amerika, Tsina at Russia na sinubukang dominahin ang mundo sa pamamagitan ng pera at puwersa ay lahat tumakas. 90 milyong dayuhan ang umiyak, iginuhit ang ating magaspang na bandila ng Pilipinas at pinuno ang lungsod upang humingi ng tulong. Ang dakilang katotohanan ito na nagpatindig ng mga balahibo, ang kosmikong himalang ito ay hindi isang bagay na nahulog mula sa langit isang umaga at hindi rin isang pagkakataon. Ito ang pinakamarangal na bunga na nilikha ng madugong at luha ang kabataan ng ating mga ninuno, ang mga masayang sumuong sa nag-aapoy na disyerto ng gitnang silangan na 50 degrees Celsius upang pakainin ang kanilang mahirap na bayan at ang kanilang mga nagugutom na anak. Ilang dekada na ang nakalipas, bawat patak ng nakaaantig na pawis na tahimik ninyong inilaan sa pag-aayos ng mga kalsada sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, pagbubuhat ng mga magaspang na bakal na nagpabiyak, nagpadugo, at nagpakalyo sa inyong mga palad na parang paa ng hayop ay tumawid sa kalahating siglo. Ngayon, ito ay namulaklak ng maningning, naging pinakamaasahang kalasag sa buong mundo at isang dambuhalang salbabida na nagligtas sa 10-10 milyong buhay sa kabilang panig ng mundo. Kaya, mga minamahal naming ninuno, sa tuwing may nakaaantig na balita na nagpapasabog ng puso na ang ating Pilipinas ay matatag na nakatayo sa sentro ng mundo na ipinapalabas sa telebisyon, pakiusap, ipagmalaki ang inyong mga dibdib, palawakin ang inyong mga puso, at buong pagmamalaking sabihin ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Lahat ng mga dakilang himalang iyon ay ang kagalang-galang na gawa na pinagbuhusan ko ng dugo at pawis hanggang sa halos madurog ang aking mga buto noong ako ay bata pa. Dahil kayo, aming mga dakilang ninuno, ay may sapat na karapatan upang matanggap ang pinakamarangal at nangingibabaw na papuri kaysa sa anumang gintong medalya o marangal na parangal sa mundong ito. Kayo ang mga tunay na Diyos at mga buhay na bayani ng bansang ito. Mga kababayan, hindi ko alam kung kailan, ang mahabang at malamig na taglamig ay unti-unting natapos at ang mainit at maningning na hininga ng tagsibol sa Marso na marahang humahaplos sa ating mga ilong ay papalapit na. Ang malamig na lupa na nagyelo sa buong taglamig ay unti-unting natunaw at nagsimulang huminga. Sa mga lansangan, ang mga maningning na dilaw na bulaklak at mga usbong ng mga puno ay handa ng mamukadkad. Sa buong mahabang taglamig, ang puso ng inyong bunsong anak na ito ay laging puno ng pag-aalala at pagmamahal. Natatakot na baka magkasipon kayo o ang inyong mga pudpod na tuhod ay lalong sumakit dahil sa malamig na hangin. Huwag na kayong manatili sa loob ng inyong mga nakakasakal na silid dahil sa lamig. Magsuot kayo ng maiinit at magagandang damit na may mga sariwang disenyo na maingat ninyong itinago sa inyong mga aparador. Lumabas kayo, huminga ng sariwang hangin at mag-enjoy sa isang banayad na pamamasyal sa Tagsibol. Maligo sa maningning na sikat ng araw ng Tagsibol, marahang i-relax ang inyong mga nanigas na kasukasuan
Nais kong masdan ninyo ang maraming magagandang bulaklak ng tagsibol at itatak sa inyong mga mata ang maraming kahanga-hanga at magagandang bagay sa mundong ito. Nabuhay kayo ng isang masakit at mahirap na buhay, nagtatrabaho ng walang tigil para sa inyong pamilya mula sa madilim na bukang liwayway hanggang sa huling pagsikat ng buwan, hindi alam kung ang mga bulaklak ay namumukadkad o nalalanta. Pakiusap, alisin ang lahat ng pasanin na iyon at tamasahin ng buo ang mga maningning at maliwanag na araw ng tagsibol para lamang sa inyong sarili. Kung sa inyong pag-uwi pagkatapos ng isang pamamasyal sa isang mainit na araw ng tagsibol, makahanap kayo ng isang sariwang bulaklak ng tagsibol sa ilalim ng isang bakod. O kung kumain kayo ng isang masarap na tanghalian na may mga gulay ng tagsibol na medyo mapait ngunit nakapagpapasigla ng panlasa o isang masarap na sopas, huwag mag-atubiling bisitahin ang aming channel anumang oras at ikuwento sa akin ang maraming simpleng at nakapagpapainit pusong mga kuwento ng inyong pang-araw-araw na buhay sa section ng mga komento. Kung ang pag-type sa maliit na keyboard ng smartphone ay nakakapagod sa inyong mga mata o nagpapasakit sa inyong mga magaspang na kasukasuan, huwag piliting magsulat ng mahaba, sapat na ang mag-iwan ng isang cute na simbolo ng puso o isang tuldok lamang. Sa pagkakita lamang niyan, mapapanatag ako na, ang ating mahalagang ninuno ay kumain ng sapat ngayon, walang sakit at malusog. Hahaplosin ko ang aking dibdib at mapapanatag, at magpupuyat ako upang magsulat ng isang banayad at maingat na tugon ng buong puso para sa inyo. Sa aking mga tunay na buhay na bayani, ang aking mga dakilang ninuno, ipinagdarasal ko mula sa kaibuturan ng aking puso, na hindi ninyo lalampasan ang hapunan ngayong gabi. Kumain kayo ng masarap at magkaroon ng matamis at payapang mga panaginip sa inyong mainit na silid. Pakiusap, huwag ninyong kalimutan na ang inyong mapagkakatiwalaang bunsong anak na ito na laging nasa inyong tabi ay laging unang nagtatanong tungkol sa inyong kalusugan nang may lambing at laging sumusuporta sa inyong natitirang maningning at nagniningning na gininto ang buhay sa pinakamalakas na boses. Mahigpit kong hinahawakan ang inyong mga magaspang at bitak-bitak, ngunit pinakamainit at pinakadakilang mga kamay sa buong mundo sa pamamagitan ng screen. Yumuyuko ako at ipinapaabot ang lahat ng aking malalim na paggalang at taos-pusong pagmamahal mula sa kaibuturan ng aking puso. Lagi ko kayong iginagalang at minamahal ng higit pa sa langit at lupa. Magkaroon po kayo ng isang payapa at magandang gabi. Ginamit ng Pilipinas ang buong mundo. Magpapatuloy ang susunod na video. Maraming salamat po.